Si Accelerator ay itinuring na rank number 1 sa 7 pinakamalalakas na level 5 espers sa Academy, at ang kakayahan niya ay ang pagkontrol sa lahat ng vectors tulad ng momentum, init at kuryente. Noong isang beses ay sumali siya sa isang proyekto na tinatawag na level 6 shift, pero ang naging resulta nito ay nabaril siya sa ulo habang pinoprotektahan si Last Order. Simula noon ay umaasa na lang siya sa isang espesyal na aparato para makalakad at makapagsalita ng maayos. Isang araw ay may 3 magnanakaw na nagnakaw ng isang makapangyarihang sandata mula sa isang lihim na pasilidad at papunta sila sa ospital, kung saan nakakonfine si Accelerator para patayin siya dahil alam nilang kasalukuyang sugatan siya. Dumating din ang anti-skill squad sa ospital para protektahan si Accelerator. Nakita ng kapitan ang kaibigan niyang may sakit na si Yoshikawa at sinabi niya rito na kaninang umaga ay pinasok ng mga magnanakaw ang isang research lab sa School District 4, sa harap ng publiko. Ito ay isang pasilidad na nag-aaral tungkol sa hangin, pero ang totoo ay gumagawa sila ng isang lihim na sandata na sadyang ginawa para patayin si Accelerator at ito ngayon ay nakuha ng mga magnanakaw na papunta na sa ospital. Sinubukan ng mga magnanakaw ang sandata sa parking lot at dahil sa resulta nito, naglakad sila papasok sa ospital ng puno ng kumpiyansa na mapapatay nila si Accelerator at hinarang sila ng anti-skill at sinabihan na sumuko, pero ang siraulong babae na may hawak na sandata ay agad umatake. Hindi kinaya ng mga kalasag nila ang sandata at kahit pinaulanan nila ito ng bala, napakadaling pinrotektahan ng sandata ang babae na dahil dito ay inutusan ng kapitan ang mga tao niya na umatras. Samantala ay walang pakialam si Accelerator sa kaguluhan at nagbabasa lang ng paborito niyang manga na One Piece. Dumating si Yoshikawa, ang babaeng may kulay lilang buhok, at sa kwarto niya at sinabi na may emergency, may nagnakaw daw ng isang lihim na sandata at papunta ito sa ospital para patayin siya. Sinabi niyang kailangan niyang tumakas papuntang shelter pero sa lakas ni Accelerator ay baka okay lang daw siya. Ang problema ay buong ospital na siguradong masisira at narinig ito ni Last Order at nag-alala dahil baka masira rin ang kusina. Tumakbo siya papunta sa kusina para iligtas ang sorpresa niya. Sinundan siya ni Yoshikawa at sinabihan si Accelerator na kailangan na niyang umalis. Ipinak ni Last Order ang lahat ng cookies na inihanda niya para kay Accelerator bilang sorpresa para sa paggaling nito. Sinabi sa kanya ng babae na dalhin na lang nila ang regalo sa shelter dahil baka nandoon na si Accelerator, kaso nag-alala si Last Order dahil alam niya ang ugali nito. Tuloy-tuloy pa rin sa paglusob ang babaeng may sandata at tuluyang nadama na ang anti-skill. Napansin ng isang sundalo na may lalaking kasama ang babae na siyang nagre-reload ng sandata, kaya naisip niyang kapag mauubos nila ang bala at maalis ang lalaki baka may pag-asa pa sila. Ibinigay naman ng isang sundalo ang impormasyon sa kapitan at sinabi na nalaman nila na ang mga magnanakaw ay mga high school students lang, dahil dito ay ibinaba ng kapitan ang baril niya at sinubukan na atakihin ang lalaki gamit ang baton, pero dahil sa kakayahan ng isa pang babaeng may salamin ay hindi siya makahinga nang lumapit siya at muntik na siyang mapatay. Buti na lang at sinampal siya pabalik ng lalaki sa dating pwesto niya, sabay sabi sa babaeng may sandata na walang papatayin. Sinubukan na umatras ng anti-skill pero dahil may mga bata sa likuran nila, wala silang magawa kundi lumaban. Habang papalapit ang mga magnanakaw ng may nakangising mukha ay bigla silang umatake, pero biglang dinala ng lalaki ang babaeng may sandata para mailigtas siya mula sa kakayahan ni Accelerator, kapalit ng kanyang pagkakabagsak. Nagalit si Accelerator dahil sa gulo malapit sa kwarto niya habang nagbabasa siya at nang makita siya ng babae. Na-excite ito at sinubukan na barilin siya gamit ang sandata, pero madali niyang binago ang direksyon ng atake kaya't lalo pang namangha ang babae sa lakas niya. Bigla namang lumabas si Last Order, dala ang regalo niya at sinabing nag-aalala siya at alam niyang nandoon pa rin si Accelerator sa ospital, pero habang papalapit siya ay nadapa siya at biglang gumuho ang kisame. Buti na lang at umabot si Accelerator sa oras para iligtas siya. Pero gaya ng dati ay muli siyang nasugatan at tumulo ang dugo niya sa regalo at nang makita ito ng babaeng may sandata, agad niyang kinuha ang regalo at sinabing nakuha na rin niya sa wakas ang dugo ni Accelerator. Yun naman talaga ang pakay nila, ang makuha ang genetic material niya. Gumamit siya ng smoke bomb para makatakas at iniwan ang isa nilang kasama habang sila ay naglaho. Tinanong ni Accelerator si Last Order kung ano ang laman ng bag pero sinabi nitong huwag na niyang alalahanin iyon at mas mahalaga ang sugat niya. Hindi siya pinansin ni Accelerator at sinubukan na habulin ang mga tumakas, pero pinigilan siya ni Yoshikawa at sinabing siya na ang magdadala sa kanya gamit ang sasakyan.
Kailangan niyang i-preserve ang baterya ng device niya para may lakas pa siyang lumaban at sa huli ay napilitan siyang pumayag. Habang nasa loob ng sasakyan ay sinabi ni Yoshikawa na halatang mahalaga sa kanya ang batang iyon, pero nagkunwari lang si Accelerator at sinabing gusto lang niyang gumanti sa mga punyeta na nanggugulo sa kanya. Ngumiti lang si Yoshikawa kaya nainis siya at sinabing dapat nilang hanapin ang mga kalaban sa ilalim ng lupa dahil siguradong iiwas ang mga ito sa satellite surveillance. Sa School District 7 sa underground drainage channel, winasak na ng mga kalaban ang pasukan pero gaya ng dati ay alam ni Accelerator kung paano papasok. Sa kabilang banda ay sinabi ni Four Eyes sa babae na nag-aalala siya para kay Hero ang kasama nilang iniwan, pero binanggit ng babaeng may sandata na huwag siyang mag-alala at kapag naibenta na nila ang dugo ni Accelerator sa tamang laboratorio, magiging bilyonaryo sila. Pwede naman daw nilang isalba si Hero sa ibang paraan pero ang mahalaga muna ngayon ay makalayo sila, kaya naglalagay siya ng mga bomba para sirain ang tunnel at hindi sila masundan. Biglang tinawag sila ni Accelerator na ikinagulat ng babae kaya agad niyang pinasabog ang mga bomba para patayin siya. Habang nangyayari ang pagsabog at tumawa siya ng malakas at akala niya ay napatay na niya ang pinakamalakas na esper sa buong mundo, pero nagulat siya nang lumabas si Accelerator ng walang galos. Hinawakan siya nito sa kwelyo at ipinaliwanag na alam na niya ang tungkol sa sandata niya. Ang laruan daw nito ay isa lang ultra-high race water cutter na gumagamit ng pagkatunaw ng solid nitrogen. Itinapon siya ni Accelerator sa gilid gamit ang kanyang kakayahan at sinabing at talagang akala ba nila matatalo nila ako gamit lang ang laruan na yon. Dagdag pa niya ay alam niyang hindi sila naapektuhan ng kakulangan sa oxygen dahil kay Four Eyes na may kakayahang kontrolin ang konsentrasyon ng hangin. Ginamit niya ang kapangyarihan niya para makuha ulit ang regalo at sinabi na tapos na ang laro dahil alam na niya ang lahat ng tactics nila. Nainis ang babae kaya ginamit niya ang buong lakas ng sandata pero madaling napigil ito ni Accelerator at sinipa niya ng malakas ang babae. Sinubukan siyang pigilan ni Four Eyes at sinabing hindi siya papayag na patayin niya ito at nang makita niya ang mukha ni Accelerator, nanginig siya sa takot at may kaunting lumabas sa kanya pero pinitik lang ni Accelerator ang ulo niya at umalis. Sabay sabing kung mahalaga talaga sa kanya ang kaibigan niya sana pinigilan niya ito sa lahat ng ginawa nito. Pagbalik ni Accelerator sa ospital at ibinalik niya ang regalo kay Last Order na tuwang-tuwa at nagpasalamat ng labis, tinanong ni Accelerator kung ano ang laman ng regalo at sinabi nitong buksan na lang niya at nang buksan niya, laking gulat niya nang makita ang cookies at isang sulat na may nakasulat na kakaumpisa pa lang natin. Iginiit ni Last Order na marami pang kasiyahan para sa paggaling niya. Pero sinabi lang ni Accelerator na kalokohan lang iyon at umalis habang pilit siyang pinipigilan ni Last Order na magstay para sa party at sa kabilang banda sa School District 7 sa Bridge 3, may isang babae na tumalon mula sa tulay at niyakap ang tubig sa ibaba. Maya-maya nang bumalik ang kanyang malay ay nagalit siya dahil hindi pa rin siya naging yelo sa kalangitan, pagtingin niya sa paligid at nakita niya ang tatlong lalaki na nag-uusap tungkol sa kanya. Ipinapaliwanag nila na isa siyang level 2 pyrokinesis user at nag-usap-usap sila na ang kakayahan niya ay bagay sa labanan. Pero nang mapansin nilang buhay pa siya at muling nagkamalay ay tinawag nila siyang kriminal dahil sinubukan daw niyang tapusin ang sarili niyang buhay. Sinimulan nilang lunurin siya gamit ang tubig mula sa ilog at sabay sabing walang magiging ebidensya sa ginawa nilang pagpatay, dahil isusumbong nila na sinubukan nilang isalbo siya pero hindi na raw ito umubra dahil nalunod na ito. Habang unti-unting nawawala ang kanyang hininga, binanggit pa nila na huwag siyang mag-alala at dahil magagamit pa rin ang katawan niya para sa katarungan na tinatawag nilang Dos Dogma. Ilang sandali pa ang mga hayop na yun ay nagsimulang maghanap ng isa pang babae na may kakayahang kontrolin ang mga patay, sa huli ay nakatakas ang babae at napadpad sa ospital kung saan nakakonfine si Accelerator. Sinubukan pa rin siyang habulin ng grupo pero napansin nila na ang lugar ay itinakdang off-limits na kahit ganun, nakatanggap sila ng utos na ituloy ang misyon basta siguraduhin lang na walang masaktan na pasyente sa ospital. Habang hinahanap ng babae ang bangkay na matagal na niyang sinubaybayan at hindi niya ito makita kahit saan sa ospital, sa kanyang pagtakbo para takasan ang grupo at aksidente siyang nakapasok sa kwarto ni Accelerator, sinabi niya na may emergency at ipinakita sa kanya ang litrato ng isang batang babae na mukhang biktima ng eksperimento at sabay tanong kung kilala niya ito. Pero bago pa man siya makasagot at dumating ang mga tauhan ng DA at agad siyang tinamaan ng stun gun kaya nawalan siya ng malay, nalaglag ang litrato sa sahig habang kinakaladkad siya palabas.
Nagsinungaling ang sundalo kay Accelerator at sinabing sila raw ay mula sa anti-skill at nahuli nila ang isang kriminal na pumasok ng palihim sa ospital, pero hindi ito pinansin ni Accelerator at pagkaalis ng grupo ay tumayo siya at nakita ang litrato na nalaglag ng babae. Habang unti-unting nagkamalay ang babae na nakita niya ang sundalo na nagsabing pahirapan ang inabot nila sa kanya, ang babaeng sundalo naman ay nagsabi na kahit pinagbilinan silang huwag patayin ang babae, dapat daw itong itama sa pamamagitan ng parusa at sinimulan siyang sakalin ng sundalo habang pilit siyang sumisigaw pero walang lumalabas na boses. Habang palabas na sila ng ospital ay bigla nilang nakita si Accelerator na nakaharang sa kanilang daan, sinabihan nila siya na tumabi pero may matalim na tingin si Accelerator at sinabi na may itatanong siya sa babae kaya dapat iwan nila ito sa kanya. Hindi alam ng mga sundalo kung sino siya kaya tinutukan siya ng baril at sinabing isang sibilyan tulad niya ay hindi dapat nakialam sa operasyon ng anti-skill. Pero sagot ni Accelerator ay alam niyang hindi sila mula sa anti-skill dahil kailanman na hindi nagtututok ng baril ang totoong anti-skill sa isang walang laban na sibilyan tulad niya. Doon lang umamin ang sundalo at sinabing huwad lang ang anti-skill sa pagpapairal ng hustisya, ang mga tulad nilang miyembro ng DA ang tunay na tagapagtanggol ng katarungan. Inutusan niya si Accelerator na tumabi kaso ngumisi lang si Accelerator at inasar pa ang sundalo para lang magalit ito at dahil dito, nag-init ang ulo ng sundalo at agad siyang nagpaputok ng baril, pero madaling binago ni Accelerator ang direksyon ng mga bala kaya bumalik ang mga ito at tinamaan siya mismo at buti na lang at may suot siyang helmet kaya minor injury lang ang tinamo niya. Nang napagtanto ng sundalo na delikado ang sitwasyon at inutusan niya ang mga tauhan niya na sagasaan si Accelerator gamit ang truck, pero syempre ay walang epekto ito dahil ginamit lang ni Accelerator ang kapangyarihan niya para itapon sa ere ang buong truck at gulat na gulat ang sundalo, hindi pa raw siya nakakita ng ganitong kalakas na tao. Binalaan siya ni Accelerator na umalis habang may pagkakataon pa dahil mabait pa raw siya ngayon at kung hindi ay dudurugin daw niya ito. Pero matigas pa rin ang sundalo at hindi sumuko at inilabas niya ang isang sandata at sinabing ipapakita niya sa kanila kung ano ang tunay na hustisya. Tinawag ang sandata na coffin at nang makita ito ng necromancer na babae, agad siyang natakot at alam niyang nagtagumpay si Hishigata sa pag-ayos ng kaluluwa. Pag-activate ng sandata ay natawa lang si Accelerator dahil alam niyang madali lang niya itong pababagsakin. Inatake siya ng coffin gamit ang asol na apoy pero wala rin itong epekto sa kanya dahil kaya rin niyang kontrolin ang init. Napansin ni Accelerator na baka may tao sa loob ng sandata at pinuri siya ng sundalo sa pagdepensa sa unang atake, pero nagsimula itong magsalita ng kung ano-ano at binanggit na wala siyang takas sa susunod na napakalakas na atake. Pero mas lalo lang natawa si Accelerator na mas baliw pa siya sa sundalo at inasar pa ito na sinabing subukan nila ito at dahil dito, natakot ang sundalo at agad inalis ang limitasyon ng sandata at inatake siya nito gamit ang mas malalakas na asol na apoy na halos kasing init na ng araw. Pero kahit nawasak ang paligid at si Accelerator ay hindi man lang nasaktan at natawa lang siya ng parang baliw, nabahala man ang necromancer sa itsura at tawa ni Accelerator at humanga naman siya sa lakas nito, gumanti ng atake si Accelerator gamit ang mismong apoy ng sandata at sa isang hawak lang ay tuluyang pinatay ang coffin. Nang makita ito ng sundalo ay agad siyang tumakbo para tumakas at habang hinahabol siya ni Accelerator ay biglang may lumabas na babae mula sa coffin na nagpahinto sa kanya, parang na-freeze siya sa pwesto habang naaalala ang eksperimento na pinagdaanan niya noon. Sa wakas ay dumating ang anti-skill sa eksena at sinabi ni Accelerator sa babaeng kapitan na may grupo raw na nagpapanggap na anti-skill at tinatawag ang sarili nilang DA. Ipinaalam din niya na ang babaeng nasa loob ng coffin ay matagal nang patay na 2 araw na ang nakalipas, pero kung paano nila ito napapreserve at ginamit sa sandata para sa kakayahang pyrokinetic at iyon ang tanong. Kinumpirma ng isa pang sundalo na ang babaeng iyon ay ang parehong tao na tumalon sa ilog 3 araw na ang nakalipas. Nalilito ang kapitan at paano raw nila nagagawang gamitin ang kakayahan ng isang taong patay na. Pero ang sagot lang ni Accelerator ay trabaho nila ang alamin ito sabay talikod at umalis. Kasabay nito ang sundalong nakatakas ay nagpadala ng ulat sa kanilang headquarters na nagsasabing walang silbi ang coffin, habang nasa isang virtual meeting at si Hishigata na isa rin sa mga kasali ay nagsabi sa sundalo na pinaalalahanan na niya ito noon pa na prototype pa lang ang coffin. Pero iginiit ng sundalo na kahit prototype pa lang ito ay sinabi rin ni Hishigata na may kapangyarihan itong katumbas ng isang level 4 spur,
Sumagot si Hishigata na kaya nasira ang sandata ay dahil sa malas o dahil humarap ito sa isang level 5 na kalaban. Gayunpaman ay sabi ng ibang miyembro na hindi na mahalaga yun dahil nakuha na nila ang pangunahing layunin. Iminungkahi ni Hishigata na kailangan muna nilang dalhin ang Necromancer Girl sa Dats Hunt dahil kung wala siya, hindi nila maisusulong ang water recycle experiment sa susunod na yugto. Nang marinig ito ay natakot ang sundalo at inamin na nakatakas ang babae. Labis ang pagkadismaya ng grupo pero depensa niya ay hindi raw siya ang may kasalanan at sa huli ay nagdesisyon silang wala na siyang silbi kaya kailangan na siyang alisin. Inutusan nila si Hishigata na hanapin ang babae at siya na ang bahala sa pagsunod sa utos. Isang cute na batang babae na ang pangalan ay Hermie ang napayakap kay Hishigata. Samantala ay pagbalik ni Accelerator sa kwarto niya ay nadatnan niya ang Necromancer Girl na matyaga na naghihintay sa kanya. Nagpakilala siya bilang Esther at nagpasalamat sa pagligtas ng buhay niya at walang hiya-hiya niyang sinabi na dahil may kapangyarihan si Accelerator, tungkulin niya raw na tumulong at nainis si Accelerator kaya sinasakal niya ito gamit ang kanyang kakayahan, pero imbes matakot ay sinabihan pa siya ni Esther na ituloy pa niya ito at dahil alam niyang hindi siya masamang tao ay nakikita raw niya ito sa mga mata nito. Lalo pang nainis si Accelerator at sinabing ipapakita niya kung gaano siya kasama, pero tinanggap lang ni Esther ang kapalaran niya at iginiit na pwedeng-pwede siyang patayin, kapalit lang ay gamitin niya ang kanyang kapangyarihan sa isang mas mahalagang layunin dahil nasa panganib ang buong mundo. Ibinunyag niya na ginagamit ng mga kalaban si Last Order para dalhin ang mundo sa panibagong yugto. Pagkarinig ng pangalan ni Last Order ay agad siyang binitiwan ni Accelerator at tinanong kung nasaan ang mga nagpapanggap na anti-skill. Anuman daw ang balak nila at ang kailangan lang niyang gawin ay puntahan ito at wasakin, sinabi ni Esther na ang tanging alam niya ay ang isang warehouse kung saan sila ikinulong at maaaring marami pang warehouse na tulad nito, sabi ni Accelerator na ipakita mo lang kung saan at ipapakita ko sa iyo kung gaano ako kasama. Habang sakay si Esther sa likod ng motorsiklo na minamaneho ni Accelerator, naalala niya ang nakaraan na kung paanong ikinulong siya sa warehouse kung saan isinasagawa ni Hishigata ang mga eksperimento sa kanya. Sa wakas ay dumating sila sa warehouse at gaya ng dati ay walang plano si Accelerator at binasag lang niya ang pader para makapasok. Sa loob ay nakita nila ang sundalo at ang truck na dati nang itinapon. Sa pag-iikot nila at aksidente nilang nadiskubre ang isa pang coffin na mas advanced kaysa sa nauna, nagsimulang kinakabahan si Esther at napagtanto niyang ito si Kyung-kai. Nagsalita si Hishigata gamit ang coffin at sinabing tamang-tama ang dating niya dahil katatapos lang buuin si Kyung-kai, sinabi pa niyang si Esther ang gusto niyang unang makakita nito. Nagpasalamat si Hishigata kay Esther dahil tinuruan siya nito ng lahat ng kaalaman tungkol sa paggalaw ng mga patay. Naisip ni Esther na baka patay na sina Toddy at Handan at kinumpirma ito ni Hishigata at sinabing matagumpay na niyang ginawang sandata ang mga ito, kahit marami raw bangkay ang kinailangan para makaipon ng sapat na kaluluwa. Nakiusap si Esther na itigil na niya ito pero sinabi ni Hishigata na dati rin namang ginamit ni Esther ang mga patay ayon sa gusto niya, kaya't pareho lang sila sa mata ng mga patay pare-pareho lang silang ginagamit para sa kasiyahan ng mga buhay. Napaluhod si Esther at napaiyak habang nagmamakaawa pero si Accelerator ay wala nang pake sa lahat ng kalokohan na ito at sinubukan ng umatake, ngunit pinigilan siya ni Hishigata at sinabing wala raw silbi ang makipaglaban ngayon kaya magre-retreat na lang siya. Agad siyang inatake ni Accelerator gamit ang kanyang vector control, pero ngayon ay agad na pinigilan ito ng coffin. Ipinahayag ni Hishigata na alam na nila ang lahat ng data tungkol kay Accelerator at Anya. Ang object ng kanyang vector ay ang kahit anong hinahawakan niya kaya't kung iiwas siya sa contact ay ligtas siya. Muli siyang inatake ni Accelerator pero gumamit ng psychokinesis ang coffin para ipagtanggol ang sarili. Nabigla si Accelerator nang marinig mula kay Hishigata na ang bagong coffin ay may level 5 na kapangyarihan, pero hindi siya pinansin ni Hishigata at agad na umatras. Habang nakahiga si Esther ay sinabi niya kay Accelerator na tama si Hishigata at pareho lang sila, dahil ginamit din niya ang mga patay para sa sariling layunin pero wala siyang pake ni Accelerator at pinalaya siya mula sa kanyang tanikala, sabay sabing wala nang halaga yun at ang mahalaga lang ay mapigilan niya si Hishigata. Kinabukasan ay dumating si Last Order sa kwarto ni Accelerator para ibigay ang kanyang brunch, pero nagulat at nagselos siya nang makita si Accelerator na may kasamang ibang babae at agad siyang nagtanong kung sino ito, at nahiya na nagsisinungaling si Esther na kaklase raw siya ni Accelerator at pumunta lang para humingi ng tulong.
Pero ramdam ni Last Order na may tinatago sila kaya't nagsimula siyang magtapon ng lunchbox kay Accelerator sabay sabing binabastos siya nito, dahil gutom si Accelerator at nainis siya na nasasayang lang ang pagkain niya. Kaya nagtago si Last Order sa likod ni Esther at nagsabing pwede naman silang kumain sa restaurant at bigyan siya ng pagkakataong mag-sorry sa kanyang pandaraya. Pumayag si Accelerator kaya natuwa si Last Order at habang si Esther naman ay nagtataka kung bakit kaya niyang kontrolin ang galit niya kapag si Last Order na ang kasama. Habang pinapanood ni Esther ang saya ni Last Order sa simpleng bagay at hindi siya makapaniwala na ang batang ito ay minsan nang napunta sa kamatayan, alam niya kung sino si Last Order at ang pinagmulan nito na sa parehong oras. May ginagawang postmortem ang isang doktor sa bangkay ng batang babae at may natagpuan siyang papel sa bibig nito na may kakaibang marka. Samantala sa restaurant ay sobrang tuwa ni Esther nang makita ang menu dahil first time niyang makaranas ng ganito, dahil sa tuwa niya at naki-excite na rin si Last Order at nang dumating ang pagkain, napaiyak siya habang kumakain at sabay sabi ngayon lang siya nakaranas ng ganitong klaseng saya, masarap na pagkain at masayang samahan sa parehong oras. Pero napagod si Accelerator sa dami ng emosyong nagaganap kaya lumabas muna siya para tumawag. Alam niyang may masama talagang binabalak ang DA at kailangan niya ng impormasyon tungkol sa kanila at tinawagan niya si Yoshikawa para tanungin kung may alam ito tungkol sa DA. Sinabi nitong wala pa siyang ideya pero pwede niyang imbestigahan mamaya. Pagbalik ni Accelerator sa kwarto at nadatnan niyang nagbibihis si Esther at naka-underwear lang, nagalit si Last Order at sinabing kahit sariling kwarto niya na dapat marunong siyang kumatok pero hindi ito iniinda ni Esther dahil sanay na raw siya, na lalo namang ikinainis ni Last Order. Nababahala siya na baka matukso si Accelerator at sinabi kay Esther na dapat daw itong mahiya at matutong magkaroon ng feminine sensibilities at kaunting kahinhinan. Biglang pumasok ang doktor sa tamang oras at nadatnan si Esther na halos hubad, pero nagkunwaring walang nakita at binanggit kay Last Order na oras na para sa check-up niya. Agad na sumama si Last Order nang masigla papunta sa klinik at pagkatapos ay ibinahagi ng doktor kay Accelerator ang tungkol sa patay na babae. Wala na raw siyang magagawa dahil 3 araw nang patay ito pero ipinakita niya ang kakaibang papel na may mga marka na natagpuan niya sa bibig ng bangkay at agad itong nakilala ni Esther. Dahil dito ay nagtungo sila sa morgue at binuksan ni Esther ang takip ng bangkay at ipinaliwanag na ang pamilya niya ay gumagamit ng isang uri ng necromancy, kung saan pwedeng ilipat ang huwad na kaluluwa sa katawan ng patay para kontrolin ito, pero ang katawan sa harap nila ay hindi isang bangkay, isa itong buhay na tao na ginamit. Siya raw mismo ang nagturo kay Hishigato kung paano gumawa ng necromancy at nang hindi niya naiintindihan ang kaibahan ng buhay at patay, kaya siya rin ang may kasalanan kung bakit nauwi sa ganito ang bata. Pinaalalahanan na raw siya ng pamilya niya na huwag ituro ito ng basta-basta at ito ang naging bunga ng kanyang kahangalan. Kumuha siya ng isang talisman at sinabing bukas pa ang espiritual na kondulat ng babae kaya maaari pa siyang makakuha ng impormasyon. Dagdag rin niya na kapag napapabayaan ang katawan ay hindi na ito makakatawid sa pintuan ng langit. Kaya sinabi niyang restart niya ang katawan ng babae at ilalagay muli ang huwad na kaluluwa na ginawa niya, at pagkatapos ay isasara na niya ang espiritual na koneksyon para matatawid ng kaluluwa ang pintuan ng langit. Bigla namang lumitaw ang holographic na imahe ng isang utak pero nang hawakan ni Accelerator ang holographic na utak, bigla siyang nakakita ng mga alaala ng nakaraan ng babae na kung paanong nakita niya ang kanyang ina, kung paanong nagdesisyon siyang wakasan ang sarili at kung paanong tunay siyang namatay nang patayin siya ng mga hayop na iyon. Pagbalik niya sa malay ay tila tinulak siya ng lakas ng alaala at napaatras sa sulok at sinabi ni Esther na delikado ang ginawa niya na ang paghawak sa natitirang alaala ay maaaring makakasira ng kanyang utak. Bilang necromancer ay ipinaliwanag niyang ginagamit niya ang mga natitirang alaala na parang key code para maipasok ang huwad na kaluluwa sa katawan. Matapos niya itong matagumpay na maiimplante sa babae at isinara na rin niya ang koneksyon ng espiritu, ngunit labis ang galit ni Accelerator sa mga gumawa nito na itinuring niya silang mga demonyo na handang gumawa ng kahit anong kalupitan para lang makakuha ng katawan. Biglang dumating ang 2 nakakahinalang lalaki sa morgue at sinabing hindi daw ito lugar para sa mga bata. Kaso napansin na agad ni Accelerator ang kakaibang flask na dala ng isa sa mga lalaki. Habang paalis siya ay palihim niyang ninakaw ang bote nang hindi nila napansin at nang sinubukan ng mga lalaki na gamitin ang kemikal sa bote para lusawin ang katawan ng patay na babae, nagpanik sila nang mapansin na nawawala ang laman.
Biglang bumalik si Accelerator at ipinakita sa kanila ang flask at ikinagulat ito ng mga lalaki at binuksan niya ito at inihagis sa kanila ang laman pero nagawa nilang makaiwas. Naiinis ang mga lalaki at naglabas ng sandata at sabay banggit na panahon na para isagawa ang katarungan. Biglang nabuhay muli ang batang babae at sinabi niyang ang kanyang Hu ay nag-activate. Sinimulan niyang mag-scan at ipinaliwanag niyang may panganib kay Adonai na tumutukoy kay Accelerator at kay Esther. Kaya nagsimula siyang kumilos para alisin ang banta na tumutukoy sa dalawang lalaki. Inatake niya ang isa habang natakot naman ang isa pa at nagsabing, paanong buhay pa siya, di ba nabigyan na natin siya ng hustisya, at pinagbabaril niya ito habang tinatawag siyang halimaw. Ngunit pinigilan ni Accelerator ang mga bala at iginiit na siya ang totoong halimaw at habang may nakakatakot na tingin, sinabi niya sa lalaki na tapos na siya, na lalo't galit siya ngayon matapos malaman ang katotohanan sa likod ng pagkamatay ng babae. Agad niyang hinawakan sa mukha ang lalaki at itinulak ito sa sulok ng sobrang lakas. Pinahirapan niya ito gamit ang kanyang kakayahan hanggang sa mawalan ng malay ang lalaki dahil sa sobrang sakit. Tumalikod siya sa natitirang lalaki pero bigla siyang nakaramdam ng pagkahilo at lumabo ang kanyang paningin. Bumagsak siya sa lupa habang muling nagdugo ang dati niyang sugat at nang makita ito ng lalaki, agad siyang tumakbo paalis ay sinubukan siyang habulin ng batang babaeng nabuhay pero binagsakan siya ng lalaki ng kisame sa ibabaw ni Esther, kaya't kinailangan niyang iwan ang lalaki para mailigtas si Esther at si Accelerator. Nakatakas ang lalaki at lumapit si Esther kay Accelerator at nag-aalala sa kalagayan nito, ngunit sinabi ng batang babae na huwag siyang mag-alala na hindi delikado ang sugat niya. Tinanong ng batang babae si Esther kung hahabulin ba niya ang lalaki pero binanggit niyang huwag muna. Hindi raw niya kayang iwan si Accelerator sabay pamula at binanggit na siya ang mahalaga sa kanya at ito ang kanyang guro. Sa labas habang tumakas ang lalaki ay muntik na niyang mabangga ang isang batang may kapansanan, pero napigilan siya ng clone ni Masaka na biglang lumitaw. Sinabihan siya nito na ang ganitong klase ng karahasan ay hindi maaaring palampasin na sinubukan siyang suntukin ng lalaki pero mabilis na umiwas si Masaka, at gumamit ng kuryente para atakehin siya pero walang epekto dahil may suot siyang espesyal na suit. Agad niyang hinuli si Masaka gamit ang mechanical arms at sinubukan na i-hack ito ni Masaka, pero dumating din sa eksena ang batang babae at si Esther at kasabay nito ay dumating ang backup ng lalaki sakay ng kotse at sinigawan siya na pumasok agad. Ginamit niya ang mechanical arm niya para paluan si Masaka hanggang mawalan ito ng malay at ginawa siyang bihag. Susugurin na sana sila ng batang babae pero pinigilan siya ni Esther at sinabing kailangan nilang gumawa ng mas maayos na plano para harapin sila, samantala ay sinimulan na ng doktor ang operasyon para muling masara ang mga sugat ni Accelerator. Sa kabilang banda sa loob ng isang subway train na walang hintong tumatakbo at hindi humihinto sa kahit anong istasyon, may isang lalaking nagngangalang Rir na nakatanggap ng tawag mula kay Hishigata at sinabi nito na sa mga oras na iyon, palagay niya ay kasalukuyan siyang nasa ilalim ng School District 17. Nang aasar si Hishigata at iginiit niyang isipin na lang nila ito at isa sa mga pinuno ng Academy City ay nasa isang tren na walang hintong takbo, ganun ba siya natatakot na malaman ng iba ang kanyang kinaroroonan at hindi siya pinansin ni Rir at sinabing mula ngayon, tatawagan na lang niya ito bilang Hishigata sa halip na Datsun at dapat tawagin rin siyang Nakamoto. Pumayag si Hishigata at binanggit na inis na siya sa mga kilos ng DA at hindi umuusad ang kanyang plano dahil sa kabiguan ng mga ito, kaya gusto niya ng mas magandang resulta at pagkaputol ng tawag, nagpa siya si Nakamoto na putulin na rin ang koneksyon sa DA dahil wala na raw silang silbi. Komento niya na ito na ang tamang pagkakataon para subukan ang mga tinatawag na scavengers sa pamamagitan ng pag-utos na patayin silang lahat. Ang baliw na siyentipiko ay agad tumanggap ng utos at sobrang na-excite. Inactivate na ang scavengers at agad na nagtipon ang apat sa kanila at sinabi ng siyentipiko, panahon na para magtrabaho at samantala ay nagising si Accelerator mula sa isang masamang panaginip kung saan nakita niya ang sarili niyang duguan mula sa mga eksperimento. Napapanik siya ngunit napagtanto niyang panaginip lang pala iyon at naisip niya si Esther at hinulaang baka hinabol nito ang lalaki, pero umaasa siyang hindi nito nakakalimutan na hinahabol rin siya ng DA. Biglang nagising si Last Order mula sa pagkakatulog at sobrang natuwa nang makita siyang ligtas, umiiyak siya sa tuwa at binanggit na sobrang nag-alala siya at nang tumigil siya sa pag-iyak, tinanong niya si Accelerator kung gusto ba niyang kumain. Sa una ay tumanggi siya pero nang maramdaman niyang may iba pang tao sa paligid,
Ipinaliwanag niyang kunan siya ng isang lata ng black coffee at pag-alis ni Last Order, tinanong niya ang clone ni Masaka kung anong kailangan nito. Inabot nito ang isang sulat na galing kay Esther at ayon sa sulat, pupunta si Esther para sagipin ang isang sibilyan na dinukot, pero ipinaliwanag ng Masaka clone na ang sibilyan na iyon ay si Masaka clone number 1 Zuza 46. Biglang nakatanggap ng tawag si Accelerator mula kay Yoshikawa at ipinahayag nito na nahanap na niya ang impormasyon tungkol sa DA, ayon sa kanya ang DA ay pinaikling salita para sa disciplinary action. Sa publiko parang mutual aid group lang ito na may kaugnayan sa anti-skill, ngunit sa katotohanan ay isa itong lihim na samahan at isang delikado at marahas na grupo, handa silang gawin ang kahit ano para maipilit ang bersyon nila ng katarungan. Ang mas malalang problema ay marami silang taga-suporta at lumawak ang DA sa tulong ng ilang miyembro at dating miyembro ng anti-skill na kapareho ang paniniwala. Pinondohan sila at binibigyan ng impormasyon at teknolohiya at sa tuwing kumakalat ang kasamaan, mas lalong lumalakas ang mas masahol na kasamaan. Sa kaso ng DA ay kabilang dito ang mga malalakas na grupong tinanggihan ng lungsod at isang mapanganib na neuroscientist. Pero ngayon ay isa sa mga malalaking tao na nagbibigay ng pabor sa DA ay tila nagbago na ng isip na iniisip na masyado ng sagabal ang ginagawa ng DA, kaya't nagsimula na silang burahin. Ipinapayo ni Yoshikawa kay Accelerator na mag-ingat kung plano niyang makisangkot, pero ang sagot lang ni Accelerator ay wala siyang pake sa lahat ng iyon at ang tanging dapat niyang gawin ay patayin ang lahat ng masama. Kasabay nito ay patuloy na sinubaybayan ni na Esther at ng batang nabuhay muli ang lalaking kalaban, habang sa kabilang banda ay may panibagong pagpupulong ang mga taga-suporta ng DA at sinasabi nilang malaki ang naitulong ni Nakamoto sa kanilang adhikain. Pero tila hindi na niya maintindihan ang mataas na ideolohiya ng grupo at si Hishigata naman ay tahimik lang na nakikinig habang ang mga miyembro ay nagyayabang na lilinisin nila ang lahat para sa bersyon nila ng katarungan. Bigla niyang napansin ang clone sa screen at ipinaalam sa mga miyembro na ang tanga raw nagsira sa misyon at nagdala pa ng bihag sa base. Sinabi niyang gusto niya ang babae at tinanong kung okay lang na kunin niya ito, pumayag naman ang grupo pero tinanong kung para saan at ang sagot lang ni Hishigata ay para sa katarungan syempre. Samantala ay nagsagawa ng sariling investigasyon ang kapitan ng anti-skill tungkol sa grupong tinatawag na Don, napag-alaman niya na ang DA ay pugad ng mga terorista na sobrang delikado at mas malakas ang pondo at kagamitan nila kaysa sa anti-skill, nagulat siya kung bakit hindi ito nailabas sa publiko noon. Lalo siyang nabigla nang makita niya ang listahan ng mga miyembro na karamihan sa kanila ay dating miyembro ng anti-skill, na tinanggal dahil sa pagiging masyado nilang marahas sa pagpapatupad ng hustisya. Habang nangyayari ito ay may sumabog sa isang warehouse sa 3rd District at isa sa mga hideout ng DA, agad na nagtungo sa lugar ang kapitan para imbestigahan at ang pagsabog ay sanhi ng scavengers na umatake sa hideout, dahil ayaw nilang may kahit isang miyembro ng DA na makatakas. Gumamit ng Predator ability ang isa sa kanila para lumikha ng pulang matang lumilipad sa langit na naghahanap ng survivor, samantala sa Sukanabako na Food Supplement Factory ay naghahanda ang anti-skill para sumugod, naglagay sila ng bomba sa makapal na metal na pinto habang ang iba ay naghandang makipaglaban gamit ang kalasag at baril. Pagsabog ng bomba ay agad silang sumugod kasama ang kapitan at inatake ang mga tauhan ng DA. Nagulat ang mga miyembro ng DA at nagtaka kung paano nalaman ng anti-skill ang sikreto nilang hideout. Habang dumarami ang sagupaan at dinala na rin ni Last Order ang black coffee kay Accelerator at nagsimula siyang magsalita ng walang tigil, pero hindi siya pinansin ni Accelerator at nalungkot ito dahil habang inaalis niya ang baterya ng device niya, hirap na siyang igalaw ang sarili kahit mga daliri niya. Nang malaglag ang baterya ay sinabi ni Last Order na dapat hayaan niyang siya na ang tumulong sa mga ganoong bagay, pero wala na siyang sapat na enerhiya para kahit intindihin pa ang sinasabi nito. Patuloy ang pag-atake ng anti-skill kaya't napilitan ang DA na umatras at sa likod ng lahat, sinabi ni Nakamoto sa sarili na ang mga asong hindi sumusunod sa mga ngaso ay dapat alisin. Sa isa pang pagpupulong ng DA at nagreklamo ang mga miyembro dahil sinasalakay na sila ng anti-skill at kung magpapatuloy ito bawat branch nila ay tuluyang mawawala, kaya nagplano sila ng isang matinding counterattack para mapilit ang anti-skill na makipag-peace sa kanila. Tinawag nila si Hishigata gamit ang kanyang peking pangalan na Dax at tinanong tungkol sa sandata na dapat sana'y babago ng takbo ng labanan,
Sagot niya ay nakatakas daw si Esther at hindi rin nila nakuha si Last Order na siyang pinaka-kernel ng weapon na iyon na isang malaking kapalpakan. Tinanong nila kung may paraan bang magamit ang weapon sa kasalukuyang anyo nito. Sinabi niyang swerte pa rin sila na kapag nakuha raw niya ang isa sa mga clone ni Masaka ay makakaisip siya ng paraan, kaya tinanong niya kung bakit hindi pa nila ipinapadala sa kanya ang clone. Sabi ng mga kausap niya ay karating lang ng clone hostage sa Branch 1 at agad nila itong ipapadala. Pinakiusapan siya na simulan na ang paghahanda sa sandata at sumagot siyang syempre at pinutol ang tawag pero kasinungalingan lang iyon. Ang totoo na kapag nakuha na niya ang clone ay tuluyan na siyang lalayo sa kanila. Habang patuloy ang laban sa pagitan ng DA at Anti-Skill at tumanggap ng utos ang kapitan ng DA na dalhin ang clone sa chemistry building ng Seian High School, tinangka niyang tumutol dahil imposibleng gawin ito sa gitna ng kaguluhan pero sinabi sa kanya na mahalagang bahagi ang clone sa sandata na magbabago ng laban, kaya agad niyang inutusan ang kanyang mga tauhan na umatras at ihatid ang babae kay Hishigata. Napansin ito ng Anti-Skill at napag-alaman nilang umatras ang DA kaya't nagpas siyang pumasok sa base nila at hindi raw nila dapat hayaang makalabas ang mga ito sa lungsod, pero pagpasok nila sa loob at laking gulat nila nang makakita sila ng kakaibang robot na mukhang gagamba. Bigla itong nag-activate at pinaputukan sila ng Gatling gun na dahilan ng agarang pagkamatay ng maraming sundalo ng Anti-Skill. Agad na inutusan ng kapitan ng Anti-Skill ang kanyang tropa na umatras at habang ang headquarters naman ay nagbigay ng utos na agad magpadala ng reinforcement at ilang anti-tank guns sa lugar. Laking gulat nila na ang DA ay may ganitong kalakas at advanced na sandata. Habang muling umatake ang sandata ay napansin ng kapitan na may ilang kalalakihan na sumubok tumakas dala ang ilang malalaking bag. Agad niya silang hinabol at tumalon papunta sa ikalawang palapag gamit ang tulong ng isa sa kanyang sundalo. Pinaputukan siya ng mga kalaban pero gamit ang kanyang kalasag ay madali niyang nadepensa ang sarili at tinulak ang mga ito pababa sa unang palapag. Ang kapitan ng DA ay pinaputukan din siya pero walang epekto dahil sa kalasag niya. Nauwi sila sa isang tensyon na harapan na kapwa nakatutok ang kanilang mga baril sa isa't isa. Samantala ay patuloy na nadudurog ang mga tauhan ng Anti-Skill sa ilalim ng atake ng weapon. Tumawag sila ng backup pero ang sumagot sa tawag ay isa sa mga miyembro ng Scavengers na sinabing patay na ang lahat ng kanilang kasamahan. Uminit ang weapon at hindi na ito makaputok kaya't inactivate ng lalaking nasa loob ang mga mini-drones na may matutulis na blades na agad piniraso ang mga sundalo ng Anti-Skill. Lubhang natakot ang kapitan sa eksenang ito ngunit biglang may lumipad na paper airplane na umatake sa mga mini-drones at winasak ang mga ito. Nagpanik ang lalaking nasa loob ng weapon na lalo na nang sumabog ang lahat ng paper airplanes, na lumikha ng malakas na shockwave. Nalipad ang mga sundalo pati na ang kapitan ng Anti-Skill at kapitan ng DA at nakita ng lalaking nasa weapon ang apat na Scavengers at nakilala silang Nakamoto's Cleaners at sinabi ng kapitan sa kanya na hindi ito ang tamang oras para sa tatlong panig na labanan at ang weapon ay tatagal na lang ng 30 minuto, kaya't kailangan niya ng suporta para maihatid ang clone. Nang marinig ito ay agad umatake ang lalaki sa Scavengers para sila'y ma-distract, ngunit ang babaeng nakasuot ng school uniform ay madaling hinarang ang mga atake gamit ang kakayahan niyang kontrolin ang frictional coefficient. Nang ma-realize ito ng kanyang kapitan na inutusan siyang umatras kaso habang tumakas ay muling ginamit ng babae ang kanyang friction control, kaya't siya ay napaikot-ikot hanggang sa bumangga sa isang pader at winasak ang gusali. Gumuho ang kisame mula sa impact at natamaan ang kapitan ng DA na siyang may hawak sa clone. Nahulog ang clone mula sa taas at sinubukan na saluhin ng kapitan ng Anti-Skill, kaso napigilan siya ng patay na katawan ng kapitan ng DA kaya't bumitaw siya at muntik nang mahulog ang clone sa kamatayan. Sa huling sandali ay dumating si Esther na tumalon at iniligtas ang clone at salamat sa tulong ng batang patay na muling nabuhay, naligtas silang dalawa at napatamlay ang pagbagsak. Sinuri ni Esther ang kalagayan ng clone at natuwa siyang ligtas ito kaso dumating ang Scavengers at nagpasalamat kay Esther dahil ligtas daw ang spoil nila. Sinabi nilang naroon sila para patayin ang babae na hinikayat nila siyang iwan ang clone at umalis na kung gagawin niya ito ay palampasin siya. Ngunit biglang dumating ang kapitan at sinabi kay Esther na siya na ang bahala sa mga ito at dapat nilang dalhin ang clone at tumakas. Nainis ang mga Scavengers sa narinig kaya't nagdesisyon silang patayin na silang lahat bago ituloy ang misyon. Isa sa mga Scavengers ang nag-transform gamit ang kanyang kakayahan at sinabing hindi niya kailangan ng tulong para tapusin ang laban at samantala sa ospital ay tuluyang na-charge ang baterya ni Accelerator.
Pag-alis ni Last Order at nagpas siyang lumabas si Accelerator at sumabak sa laban, sabi niya, magandang rehabilitation daw ito. Ang baliw na siyentipiko ay mino-monitor ang labanan sa Scavengers sa pamamagitan ng pag-hack sa camera ng weapon, sabay sabi na may bonus points kung mare-recover ang clone sa bag, at may karagdagang bayad para sa sino mang makakagawa nito. Ang transformed girl na ipinakilalang si Naru ay agad umatake, pero pinigilan siya ng kanilang leader dahil hindi siya naghinay-hinay at muntik na silang tamaan. Humingi siya ng paumanhin at sinabing sobra lang siyang na-excite kapag may pagkakataong pumatay ng guro. Narinig ito ng kapitan at tinanong kung bakit ganoon ang galit nila sa mga guro at sagot ni Naru ang mga guro tulad niya raw ang pinagmumulan ng lahat ng kasamaan. Nagtaka ang kapitan at tinanong kung bakit tinawag siyang guro at ipinaliwanag nila sa kapitan na ang Academy City ay parang isang malaking paaralan, kaya kung may problema sa lungsod na malinaw na kasalanan ito ng mga guro. Sa tinutukoy nilang guro ay kasama na ang anti-skill, DA at iba pang tagapangalaga ng lungsod at dahil dito, nais nilang patayin ang lahat ng guro na nagpapabiya sa tungkulin nilang protektahan ang lungsod. Sa huli ay sabi nila ay darating sila sa principal ang pinagmumulan ng lahat ng kasamaan, at papatayin ito para maibalik ang kapayapaan sa Academy City. Sinagot sila ng kapitan at sinabing mali ang kanilang pananaw at totoo na may masama na grupo gaya ng DA, pero may mga taong tulad niya sa anti-skill na handang isakripisyo ang buhay para mapanatiling ligtas ang mga estudyante ng Academy City, ngunit tumanggi silang maniwala sa kanya. Biglang may lumabas na sundalo mula sa DA at agad na pinaputukan si Naru, pero walang epekto ang mga bala rito at tuluyang sinira ang posibilidad ng anumang negosasyon, dahil dito ay naniwala ang Scavengers na lahat ng guro sa lungsod ay masama at kailangan ng lipulin. Si Yako na isang babae na may suot na Peaky Blinders na sombrero ay umatake sa sundalo sa pamamagitan ng pagyayelo rito hanggang sa tuluyang manigas. Sumunod naman si Naru at winasak ang nagyelong katawan gamit ang isang malakas na atake. Pagkatapos nito ay inatake ni Naru ang kapitan ng anti-skill at sa isang atake lang ay tuluyang nawasak ang kanyang bulletproof shield. Sinubukan niyang ihataw ang huling atake para tapusin ang laban kaso dumating si Wito at pinigilan siya gamit ang isang napakalakas na sipa. Inutusan ng leader ng Scavengers si Naru na si Wito muna ang asikasuhin at dahil mukhang malakas ito, binanggit pa niyang mas masarap panoorin ang pagkamatay ng isang guro na kapag alam niyang wala na siyang pag-asa. Sinabi ni Wito kay Esther na sa kasalukuyang kondisyon niya kaya lamang niyang makipaglaban sa loob ng 10 minuto. Agad siyang umatake kay Naru na madaling naiwasan ang mga suntok nito at sinipa si Naru sa ulo, pero gamit ang mga papel na nadurog ng kanyang sipa at ginamit ni Naru ang kanyang kakayahan upang gawing missile-shaped rods ang mga ito at pinalibutan si Wito. Habang nagyayabang si Naru na sinabi niyang ang mascot suit na nilikha niya gamit ang kanyang kakayahan ay kayang lumipat mula depensa patungong opensa ng madali, nagkomento naman ang leader tungkol sa kakayahan ni Naru at ang psychokinetic imbued paper niya ay may tigas na gaya ng tungsten alloy, pero kasing lambot ng tela at dahil sa kakaibang estilo ng disenyo at pakikipaglaban ni Naru, isa raw siya sa may pinakamagaling na combat skill. Muling umatake si Naru kay Wito at bagamat naiwasan ni Hu ang ilang mga projectile dahil sa dami ng mga ito at doon ay tinamaan siya sa binti, nakakita ng pagkakataon si Naru at agad siyang inatake at tumilapon si Wito sa pader at halos mawalan ng malay. Nabahala si Esther sa kalagayan ni Wito at alam niyang sa kasalukuyang sitwasyon, madaling mapapatay ni Naru si Hu kaya't nagsimula siyang mag-isip ng paraan upang mailigtas ito. Pero kahit anong pilit ni Esther ay wala siyang maisip na paraan para mailigtas si Ho. Sa sandaling iyon ay nagpa siya na si Naru na tapusin ang laban pero laking gulat ng lahat nang wala man lang epekto ang atake niya, at sa halip ay siya ang napasigaw sa sakit at habang humuhupa ang alikabok, nakita nila na may kakaibang kalasag na bumabalot kay Ho. Tinawag iyon ni Esther na Armor of the Dead at napagtanto ng leader ng Scavengers na si Esther ay isa ring psychokinesis user tulad ni Naru. Ngunit gamit niya ang lupa bilang medium at nainis si Naru dahil ang obra maestra niyang suit ay natatalo lang ng dumi, kaya't umatake ulit siya pero muli lang nasaktan ang kanyang kamay. Dahil dito ay pinayuhan siya ng kanilang leader na gumawa ng bagay na kayang hukayin ang lupa kaya't gamit ang kanyang kakayahan, ginawang excavator ang papel sa kanyang kamay na kayang mabutas ang anumang uri ng lupa. Agad siyang umatake kay Ho pero madaling naiwasan ito ng huli sa pamamagitan ng pagtalon. Kaya muling pinayuhan ng leader si Naru na imbes na si Ho ang atakehin,
si Esther ang target niya at naging epektibo ito dahil hindi makagalaw si Esther habang ginagamit niya ang kanyang kakayahan. Napilitan si Ho-Ho na saluhin ang atake para protektahan si Esther na kahit naharapin niya ito ng buong lakas. Pinilit ni Naruo ang atake at unti-unting nahuhukay ang lupa sa kamay ni Ho-Ho at sinabihan ni Esther si Ho-Ho na tumigil na dahil masaktan siya, pero ang sagot lang nito ay tumakas na ito at iwanan na siya, ngunit tumanggi si Esther. Nang tuluyang maubos ang lupa at sinimulang hukayin ni Naruo ang laman ng kamay ni Ho-Ho na umagos ang dugo nito, pero hindi pa rin bumitaw si Ho-Ho, patuloy siyang lumalaban para pigilan si Naruo at hindi na kinaya ni Esther ang makita iyon kaya napapaluha siya. Nakiusap na itigil na nila ito pero tumanggi ang scavenger at sinabing ipatutupad nila ang katarungan nila kahit ano pa ang mangyari. Bumagsak si Esther sa kawalan ng pag-asa at iniisip kung bakit puno ng pighati at kalupitan ang mundong ito. Ngunit sa gitna ng lahat ng iyon at nang tila wala ng pag-asa at parehong mapapaslang na sina Esther at Ho-Ho, dumating si Accelerator na parang isang Diyos at sa isang pitik lang ng kanyang daliri, napalipad niya si Naruo at nailigtas ang dalawa. Nagulat ang buong grupo ng scavengers at nagtataka sila kung sino ang lalaking ito, samantalang si Esther ay namula at napuno ng pag-asa ang kanyang mga mata nang makita si Accelerator. Subalit ang leader ng scavengers ay tila naakit sa mukha ni Accelerator at iginiit na ang gwapo nito at sumali na siya sa grupo nila. Hindi siya pinansin ni Accelerator at sa matalim niyang tingin at sinabi kay Esther na, umalis na ito dahil sa istorbo lang ito sa kanya. Panipi. Nainis ang leader dahil hindi siya pinapansin kaya nagsimula siyang magingay palalo na lalo lang ikinairita ni Accelerator. Gumamit siya ng kanyang kakayahan para patayin ito pero sa isang himala at nakailag ang babae at napadapa, tinitigan siya ni Accelerator at inasar dahilan para matakot siya ng husto. Bigla na lang niyang ginamit ang kanyang abilidad para ipadala ang buong weapon paharap sa leader. Tumawa si Accelerator ng parang baliw habang ang babae ay muntik ng madurog sa impact. Buti na lang at nailigtas siya ng kanyang mga kasama. Nagsimula nang magpanik ang apat na seryosong natatakot at nagtataka kung sino nga ba talaga si Accelerator. Gusto na nilang umatras pero alam nilang madidemote sila kapag nabigo sa misyon kaya't naisip ng leader na gamitin nila ang kanilang kombinasyon na atake na ayon sa kanila, wala pang nakakaligtas mula rito. Habang sinusubukang makatakas sina Esther at Ho-Ho at sinimulan na ng scavengers ang kanilang combo attack, ginamit ng Friction Girl ang kakayahan niya para pigilan ang galaw ni Accelerator na sumunod si Naruo at tinakpan siya ng papel na naging isang coffin, na naging dahilan para hindi siya makagalaw. Si Yako naman ay gumamit ng kanyang kakayahan para lumikha ng liquid thermite reaction at inihagis ito sa loob ng coffin, lahat ay nagsimulang masunog sa loob na may init halos katumbas ng araw. Pagkatapos madala ang clone at bumalik sina Esther at Ho-Ho pero sinabi sa kanila na huli na ang lahat at nasa loob na ng coffin si Accelerator at malamang patay na siya, napaluhod si Esther at muling nalugmok sa kalungkutan habang umiiyak at sinabi ng scavengers na mga guro ang susunod. Ngunit biglang lumabas si Accelerator mula sa coffin na walang kahit gasgas at binanggit niya sa kanila na tigilan na nila yang salita nila tungkol sa pagpatay ng mga guro at kung ano-ano pa, dahil simula ngayon siya na ang guro nila at tuturuan niya sila kung paano maging tunay na kontrabida. Biglang tinawag ni Esther si Accelerator sa pangalan niya at buti na lang dahil buhay pa ito, nang marinig ito ng scavengers at ng siyentipikong nanunood ng laban, nanlamig silang lahat at napagtanto nila kung sino si Accelerator, ang pinakamalakas na esper sa buong mundo. Habang nagsisimula siyang mangasar na tinanong niya sila na tapos na ba sila sa pagmamayabang, kitang-kita ni Accelerator sa mga mukha ng scavengers ang matinding takot at wala ni isa sa kanila ang makagalaw, sa sobrang takot para silang napako sa kinatatayuan. Hindi na siya nagsayang ng oras at agad niyang inatake ang Friction Girl at itinulak ito sa pader gamit ang buong lakas. Ginamit niya ang kanyang kakayahan para kontrolin ang bioelectricity sa loob ng katawan nito, dahilan para mapasigaw ito sa sobrang sakit hanggang mawalan ng malay. Nagalit si Naruo sa nasaksihan at agad siyang umatake ngunit walang hirap na ginamit ni Accelerator ang sariling kakayahan ni Naruo laban sa kanya, minamanipula niya ang lupa at pinapatulas ito para tumusok sa katawan ni Naruo, napasigaw rin ito sa sakit bago tuluyang nawalan ng malay. Si Yako ay natataranta at humingi ng payo sa kanilang leader kung ano ang dapat gawin,
kaso ang leader ay sobrang natakot na ni hindi makagalaw at lalo na mag-isip at ang nasabi lang niya ay imposibleng talunin si Accelerator, dahil kaya nitong kontrolin ang direksyon ng anumang uri ng enerhiya sa mundo. Lumapit si Accelerator sa kanya at may malamig ngunit nakakatakot na boses at humingi ng paumanhin, dahil nasira raw niya ang utak nito at tumakbo si Yako para tumakas, pero agad siyang sinundan ni Accelerator at sa isang pagpitik lang ng daliri ay nawalan ito ng malay. Nang makita ng leader ng scavengers na wasak na ang buong grupo niya, napuno siya ng matinding takot na hindi na niya nakayanan ang presensya ni Accelerator kaya tuluyan na rin siyang nawalan ng malay, hindi dahil sa sugat kundi sa takot. Pinanood ng siyentipikong Mino Monitor ang laban ang buong eksena at binanggit na sa 2.3 milyong tao sa Academy City, 7 lamang ang level 5 at makasalubong ang isa sa kanila ay parang nanalo sa pinakamasamang klase ng loto. Pero mas malas pa sila dahil hindi lang basta level 5 ang nakasalubong nila, kundi ang number 1 level 5 esper sa buong lungsod. Biglang nasira ang surveillance camera at alam ni Accelerator na may nanunood at sinadya niyang putulin ang koneksyon. Lumapit sina Esther at Ho-Wo kay Accelerator at ngumiti at habang siya naman ay napabuntong hininga sa pagkadismaya, para sa kanya ay bitin ang laban na hindi raw ito sapat para sa tinatawag niyang rehabilitation. Sinimulan ni Esther ang pag-inspeksyon sa katawan ng clone at ng kapitan ng anti-skill gamit ang kanyang kakayahan, laking tuwa niya na parehong ligtas ang dalawa, kaso malungkot siyang inamin na ang kaya lang ng kanyang kakayahan ay suriin ang kalagayan na hindi niya kayang gamutin. Nagpasalamat siya sa walang malay na kapitan at kung hindi raw ito dumating ay siguradong wala ni isa sa kanila ang buhay ngayon. Napansin naman ni Accelerator na sinusuri din ni Esther ang mga katawan ng scavengers, bagay na ikinainis niya. Ngunit sinabi ni Esther na matapos nilang matalo ay sigurado siyang magsisisi ang mga ito. Nagpasalamat siya kay Accelerator dahil hindi nito ginamit ang buong puwersa na alam niyang sinadya nito na hindi sila patayin, bagaman nakapanakit ay malinaw na hindi niya layuning pumatay. Maaaring magaspang ang kilos ni Accelerator at para bang wala siyang pakialam pero sa huli ay lagi pa rin siyang tumutulong sa iba, ngunit mariing itinanggi ito ni Accelerator lahat daw ng ginagawa niya ay dahil lang gusto niyang lumaban. Sa kabila ng pagtanggi nito ay labis na humanga si Esther sa lahat ng ginawa niya at doon niya napagtanto na si Accelerator ang taong hinahanap niya, lumuhad siya at nagmakaawa at hiniling niyang tanggapin siya nito bilang alagad, inialay niya ang isang pulang piraso ng tela bilang tanda ng pangako. Sa Rosenthal family daw ay tradisyon na kapag ang isang mag-aaral ay nagpapahayag ng katapatan sa kanyang guro, maghahandog siya ng parte ng kasuotan o gamit bilang simbolo ng koneksyon nila. Hinihipan niya ang tela na kalaunan naging isang bilog. Ayon kay Esther sa pagbibigay ng anyo at lalim sa regalo ay mas lumalalim din ang kahulugan ng ugnayan sa pagitan ng guro at mag-aaral, muling tumanggi si Accelerator sa alok ni Esther at sinabing mas mabuting tanungin na lang nito ang kapitan na kasalukuyang nakahandusay sa di kalayuan, ngunit nakiusap si Esther na huwag na sana niyang banggitin iyon. Hindi ito pinansin ni Accelerator at basta na lang umalis at hinabol siya ni Esther na patuloy na nagmamakaawa. Lumapit pa siya kay Ho-Wo at nakiusap na siya na ang kumbansihin at nang magsimulang magsalita si Ho-Wo, sandaling natigilan si Accelerator nang mapansin niyang walang suot na damit si Ho-Wo. Halos pumayag na siya pero agad siyang natauhan at tuluyang lumayo at sa parehong oras ay nakita ni Hishigata na naroon pa rin ang clone sa lugar na iyon kaya't inactivate niya ang isa sa kanyang coffins upang kunin ito. Sina Ho-Wo at Esther naman ay patuloy na umiikot kay Accelerator, nagmamakaawang tanggapin siya bilang kanilang guro. Dahil dito ay nainis si Accelerator at ginamit ang kanyang kakayahan upang itapon silang dalawa palayo, sinabihan niya si Esther na kapag hindi siya tumigil sa pangungulit at tatahimik siya magpakailanman. Ngunit biglang hinawakan ni Esther ang kanyang damit at buong pusong sinabi na kailangan niyang pigilan si Hermina sa kasalukuyan niyang kalagayan. Wala siyang laban at tanging si Accelerator lamang ang may sapat na lakas, naluha si Esther at umamin na hindi niya kayang pigilan si Hermie ng mag-isa. Sa sandaling iyon ay nagkamalay ang kapitan ng anti-skill at ang clone at tinanong nila kung ano ang nangyari matapos silang mawalan ng malay, muling nagtangkang umalis si Accelerator pero muli siyang sinundan ni Esther at tinanong kung saan siya pupunta. Sinabi niyang wala siyang pakialam sa gusto nito ang habol lang niya ay si Hishigata dahil hindi niya matanggap ang presensya ng lalaking iyon kaya't pupuntahan niya ito at dudurugin. Sinabi ni Esther na gusto niyang sumama pero bigla namang lumitaw ang coffin at naghanda upang umatake,
Na-activate ang magical array nito at nakilala agad ni Esther ang mga simbolo ng mga Rosenthal magical arrays at sa anyo nito, natanto niyang ang coffin ay si Tauti na isang seeking charm na mas makapangyarihan pa kaysa kay Ho-Oh. Hindi na nag-atubili si Accelerator at tumuloy sa laban na iginiit na maganda na rin at hindi na niya kailangang mag-aksaya ng oras sa paghahanap. Binalaan siya ni Esther na hindi pa nila alam ang kakayahan ng kalaban at dapat siyang mag-ingat. Nagsimulang magbitaw ng missile si Toddy pero madali lang itong na-reflect ni Accelerator pabalik sa coffin. Nang tumama ito sa mismong target at agad itong nag-teleport at inilipat ang lokasyon na napagtanto ni Accelerator na kaya nitong magpalit ng lugar bilang depensa, isa pang coffin ang lumitaw at tinangkang atakehin si Esther, ngunit agad nag-teleport si Accelerator para iligtas siya. Inaasar pa niya ang kalaban at tinatanong kung talagang iniisip nilang kaya siya ng dalawa. Bigla namang may babaeng boses na nagsalita at sinabihan si Accelerator na huwag makialam, nakilala ni Esther ang boses na si Harami. Nakiusap siya na itigil na ang lahat ngunit sumagot lang ito sa pamamagitan ng panibagong coffin attack, buti na lang at naisalba siya ni Ho-Oh at na-deactivate ang invincibility cloak ng coffin at ginamit nito ang mga parang kamay upang kunin ang clone, nagbitaw ito ng missiles upang i-distract sila at agad na tumakas. Napagtanto ni Accelerator na ito na ang pagkakataong sundan sila upang mahanap ang base nila at sumama rin si Esther kaso pinigilan siya ng kapitan, sinabing huwag siyang magpadalos-dalos at kailangan nilang maghanda ng mas maayos na plano. Pagkalipas ng ilang sandali nang mawala na ang apoy mula sa mga missile, tinanong ng kapitan si Esther kung paanong buhay pa ang batang babae na matagal nang patay at ipinaliwanag ni Esther na patay na talaga ito at isa lamang pseudo-soul ang kumokontrol sa katawan niya. Isinalaysay niya ang lahat tungkol sa necromancy at sa angkan ng Rosenthal. Hindi makapaniwala ang kapitan kaso wala siyang nagawa kundi tanggapin ito na kitang-kita niya mismo sa harap niya ang katibayan. Tinanong niya kung anong kinalaman ni Esther sa mga higanteng sandata may mga kakayahan. Sinabi ni Esther na kailangang itigil na niya ang lahat ng ito at ikinwento ang buong katotohanan, kung paano inilagay ang mga patay sa loob ng sandata upang magamit ang kanilang kakayahan at ang kinalaman ni Hishigata na siyang nasa likod ng lahat. Nang malaman ito ay tinanong ng kapitan kung ang mga sandata na iyon ay kontrolado ng necromancy, ipinaliwanag ni Esther na mas delikado pa ang mga ito dahil ang ginagamit nila ay masasamang espiritu mula sa mga tinatawag na numbers. Nalito ang kapitan kaya't pinaliwanag ni Esther na ang mga sandata na iyon ay may mga pseudo-souls ni Nakyongkai, Handan at Tauti na mga espiritong pinino at pinahusay sa loob ng maraming henerasyon, simula pa noong likhain ang mga ito ng ikalimang pinuno ng kanilang pamilya na si Nathan. Nagdesisyon si Esther na hindi na niya pwedeng iaasa sa anti-skill o kay Accelerator ang pagresolba ng lahat ng ito, aniya siya mismo ang nagtanim ng binhi ng kaguluhan na ito at ngayon na nadamay na si Accelerator na isang taong wala namang kinalaman na hindi niya kayang basta na lang iwan ang lahat ng responsibilidad sa iba. Ginamit ni Esther ang kanyang kakayahan upang lumipad sa himpapawid at sumama rin si Ho-Oh. Habang nasa ere na nangako si Esther na gagamitin ang katawan ng patay na batang babae sa huling pagkakataon, at kapag natapos na ang lahat ng ito ay titigil na siya sa paggamit ng necromancy. Samantala ay pinapanood ni Hishigata si Harami habang kinokontrol nito ang tatlong coffins. Labis siyang na-excite at humanga sa kakayahan ni Harami na magpatakbo ng sabay-sabay na sandata at lalo siyang humanga nang makita niyang nakuha rin nito ang clone. Umupo siya sa kanyang upuan at sinabing iwan na lang kay Harami ang natitira pang gawain. Ngunit laking gulat niya nang makita niyang sinusundan ng malapitan ni Accelerator ang coffin mula sa likod, agad niyang pinahinto ang coffin na ayaw niyang makita ni Accelerator ang lokasyon ng kanilang base. Kinausap niya si Accelerator at tinanong nito kung ang mga basurang ito ba ay pwedeng palitan ng operator. Tumatango si Hishigata at sinabing hindi ito basta basura na dahil sa halip na prototype na nawasak ni Accelerator dati, ang tatlong coffins na ito ay may mga pseudo-souls na nagpapalakas sa mga ito hanggang sa level 5. Hindi na siya pinansin ni Accelerator at sinimulan na nitong wasakin ang lupa sa paligid habang sinisigaw na sabihin na lang kung nasaan siya para puntahan at turuan ng sayaw. Tinawanan lang siya ni Hishigata at sinabing halos hindi na niya makayanan si Kungkai dati kaya't hinamon siya na kung talagang malakas siya, subukan niyang sirain muna ang tatlong coffins. Agad na sinubukan na hawakan ni Accelerator ang coffin pero tinaboy siya ng shield nito at nasugatan pa ang kamay niya. Tinawanan siya ni Hishigata at iginiit na kaya mas versatile ang psychokinesis na ang vector manipulation ni Accelerator ay kailangan pa rin ng medium,
kung wala itong direktang kontak pareho lang ito sa ibang pisikal na puwersa. Biglang sumabog ang isa sa mga bahagi ng coffin ang binti nito at sinabi ni Accelerator na wala siyang pakialam kung psychokinesis man o ano pa, dahil basta't may puwersa na tiyak na may vector iyon, aniya ay huwag siyang linlangan at kahit ilang level 5 na klase ng basura pa ang itapon sa kanya, wala itong saysay dahil siya pa rin ang rank number 1. Lalong humanga si Hisagata sa lakas at determinasyon ni Accelerator, tinawag niyang basura ang mga low-level spurs na ginamit niya dati sa mga eksperimento at sinabing mas gusto pa niyang si Accelerator na lang ang ipasok sa coffin, ngunit pinakalma siya ni Hirami at sinabing dapat muna nilang tapusin ang layunin nila. Habang sinusubukan na patayin ni Accelerator ang Nole coffin, iginiit ni Hisagata na hindi siya ang prioridad ngayon at agad na nagtangkang tumakas ang coffin kasama ang clone na hinabol ito ni Accelerator, ngunit na-activate ang shield nito kaya hindi niya ito mahipo. Ipinaliwanag ni Hisagata na ang Prime Field ability na nakakabit kay Hyundan ay may stealth hide na nagpapahina sa pandaman ng mga taong nasa paligid. Pinapalakas pa ito ng coffin kaya't kayang pigilan ang kahit anong recognition kaya hindi niya ito mahahawakan, dahil nililinlang nito ang kanyang mga pandama. Sa parehong sandali ay sinabi ni Hisagata kay Hirami na malapit nang matapos ang proseso ng pagkopya sa lahat ng alaala ng clone mula sa 10,031 pagkamatay nito, kapag na-download na ang formulang naglalaman ng mga ito at magiging kumpleto na ang proyekto. Sinabi ni Hisagata kay Accelerator na hindi niya mahuhuli si Hyundan sa pamamagitan ng basta-basta pagtakbo, ngunit natawa lang si Accelerator at iginiit niya na kung sinusundan siya ng 2 pang coffins, ibig sabihin lang ay tama ang landas niya patungo sa tambak ng basura. Sabay sipa sa isang posteng bakal na tumama sa coffin at tinamaan ang kakayahan nitong magtago, paliwanag niya na kahit hindi makita si Hyundan at basta't may pisikal na presensya ito at siguradong may galaw at agos ng hangin, sa pagkalkula ng mga ito natutukoy niya ang eksaktong lokasyon ng kalaban. Muli ay humanga si Hisagata sa katalinuhan ni Accelerator at sinabi na bilang gantimpala, ibabalik niya ang clone ng walang galos ngunit tinokso rin niya ito, sinabing nakakatuwa raw dahil inuubos niya ang lakas sa isang clone na maaaring gawin kahit ilan. Mas lalo pa siyang tumawa nang binanggit nitong wag nitong sabihin na pagkatapos na patayin ang 10,031 clones ni Masaka, magpapakabayani siya ngayon para lang iligtas ang isa. Labis na nainis at nagalit si Accelerator sa sinabi ni Hisagata at matapos marinig ang panlalait nito tungkol sa clone at ang panunuya sa pagiging bayani niya, sinabi niya na desidido na siyang baliin ang bawat buto ng katawan ni Hisagata, bigla siyang sumugod sa 3 coffins ng sabay-sabay habang tumawa ng parang baliw. Nang mapansin ni Hisagata na natatalo na ng tuluyan si Accelerator ang 3 coffins, agad niyang napagtanto na kailangang umatras bago pa lumala ang sitwasyon ngunit gaya ng inaasahan, hindi niya pinayagan ni Accelerator na makatakas ng basta-basta at agad niya itong hinabol. Samantala ay nagpa siya si Esther na huwag habulin si Hisagata at alam niyang makakagulo lamang siya sa ginagawa ng kanyang master, sa halip ay nagtungo siya sa isang kakaiba at abandonadong lugar at sinimulang ukitin ang sahig gamit ang kanyang maliit na kutsilyo. Habang sinasabing ang lahat ng nangyayari ay nagugat sa kanyang pagdating sa lungsod na ito noon. Sa kabilang dako sina Hisagata at Hirami ay nagtungo rin sa lugar na iyon upang makipagkita sa bagong miyembro ng kanilang grupo. Tinanong ni Hirami ang kapatid kung anong klaseng kakayahan kaya ang mayroon ang isang level 6, lalo na't ginagawa nila ang eksperimento upang maging isa siya. Sumagot si Hisagata na hindi niya rin alam pero isipin na lang daw kung paanong kahit nuclear na bomba ay hindi makakapatay sa isang level 5 na tulad ni Accelerator, ang pagiging level 6 ay katumbas ng pagiging halimaw na hindi kayang patayin kahit ano pa ang mangyari. Nang sa wakas ay makilala nila ang bagong miyembro na laking gulat ni Esther nang siya pala mismo ang tinutukoy. Na-excite si Hirami dahil si Esther ang inaasahan nilang makakakumpleto sa pangarap nilang magkapatid ang makalikha ng unang level 6, sinimulang singhutan ni Hirami si Esther dahilan para ito'y mangilabot. Subalit maya-maya ay nadismaya siya at ipinaliwanag na hindi raw ganun si Esther tulad ng iniisip niya, sinagot siya ni Esther sa wikang Hapon na labis ikinagulat ni Hirami na hindi niya akalaing marunong pala itong magsalita ng Japanese. Pagkatapos ay tinanong ni Esther si Hisagata kung ano bang lugar ang kinalalagyan nila. Binanggit ni Hisagata na ang lugar na iyon ay puno ng mga relic o labi ng nakaraan ang mga senior daw niya,
tuwing nauubusan sila ng ideya sa pananaliksik at pumupunta sila rito upang maghanap ng kasagutan mula sa panlabas na sanggunian, at ngayong may isang tulad ni Esther sa kanila na balak din nilang gamitin siya para sa kanilang pag-aaral. Humiling si Hirami na ipaliwanag muli ni Hishigata ang nangyari sa tinatawag nilang legendary metal na Oralam. Pinakita ni Hishigata ang sample at tinawag niya itong ikatlong sample ng Orichalum, subalit ayon sa pagsusuri, isa lamang itong simpleng halwang metal ng bakal at tanso. Nalito si Esther kung paano raw naging metal o bagay ang mga senior nila na hindi siya metal o bagay. Nang uuyam na sagot ni Hishigata ay hindi rin naman daw siya kereksiyek, at lalong nalito si Esther, at sa puntong ito, nagsimulang manginsulto si Hishigata at sinabing paano raw sila magkaintindihan kung ni hindi man lang nito alam ang simpleng konsepto ng polyester o iba pang modernong kaalaman. Agad humingi ng paumanhin si Hirami sa ngalan ng kapatid, at ayon sa kanya ang madaldal na unggoy niyang kapatid ay mahilig magpakitang gilas gamit ang walang kwentang impormasyon. Hiniling niya kay Esther na sana ay tumulong ito sa kanila sa pagtupad ng pangarap nilang abutin ang pinakamataas na antas ng Esper, ang level 6. Nang tanungin ni Esther kung ano ba talaga ang layunin nila at biglang hinawakan siya ni Hirami sa kamay, pinaiikot siya ngunit bigla rin itong bumagsak at napadikit sa kapatid at nagsimula itong makaranas ng sintomas ng karamdaman, ngunit hindi nito pinansin at ipinagpatuloy ang pagsasalita tungkol sa kanilang pangarap. Sa Physical Possibility Testing Station at kinausap ni Esther si Hishigata para lang tiyakin kung bakit siya talaga naroon. Sinabi niyang ginagamit niya ang necromancy at para sa layuning iyon, dinala niya ang 6 na mahahalagang seeking charms na kabilang dito sina Kenji, Handan, Todi at Tao. Kaya't ibinahagi niya kay Hishigata na wala siyang kaalam-alam sa kung paano gumagana ang mga makinaryang ito dahil wala itong kinalaman sa necromancy. Tinanong niya ng direkta kung ano bang eksaktong kailangan nila mula sa kanya. Ipinaliwanag ni Hishigata na ang pinag-aaralan niya ay ang teoryang nagsasabing ang mga Esper abilities ay naninirahan sa mismong katawan. Pinakita niya ang isang anatomical model ng tao at inilarawan kung paano niya ini-injectan ng pampamanhid ang cerebellum, brainstem at iba pang internal organs isa-isa. Kapag nagamit pa rin ng test subject ang kanilang kakayahan kahit manhid na ang bahagi ng katawan at itinuturing na pasado ang eksperimento, hindi niya kayang isagawa ito sa spinal cord o puso dahil ito'y direktang konektado sa life support, kaya't kailangan niya ng ibang pamalit na sa kasalukuyan ay ang robot na ginagamit nila. Ngunit sinabi ni Esther na hindi iyon ang tinatanong niya at ang nais niyang malaman ay ano ba talaga ang papel niya sa proyektong ito, kung paano siya konektado sa layunin nilang lumikha ng level 6, ngunit sagot lang ni Hishigata ay wala pa siyang alam at wala pa siyang maipaliwanag. Kinabukasan sa Children's Park 5 ng School District 14 ay nakaupo si Esther at malalim sa pag-iisip, hindi niya maintindihan kung bakit siya ipinatawag at para kanino at ano talaga ang inaasahan nilang gawin niya dahil sa sobrang pagkalito at tensyon, nagdesisyon siyang tanggalin ang lahat ng kanyang damit sa publiko at pumunta sa park fountain para mapakalma ang sarili. Pero sa kabutihang palad ay dumating si Hirami sa tamang oras at agad siyang binihisan at inalis sa lugar. Nang makarating sila sa Topaz Gym Shower Room ay sinabi ni Hirami na kung talagang gusto niyang maligo, pwede na niyang gawin ito roon. Pagkatapos maligo ay binigyan siya ng bagong damit at pinuri ni Hirami ang kanyang bagong kasuotan aniya. Bagay daw talaga kay Esther ang sarili niyang style at binalaan din siya ni Hirami na huwag maghubad sa publiko at kung hindi ay maaaresto siya, pero sabay sabing hindi rin naman mahalaga iyon dahil tiyak na tatakpan ito ng kanyang kapatid. Sinabihan pa niya si Esther na dapat siyang maging mas mapagpasalamat na lalo na tila pinahahalagahan siya talaga ng kapatid nito. Sa testing station control room ay pagdating ni Esther ay agad siyang sinalubong ni Hishigata. Sinabi niyang pinauwi na niya si Hirami matapos niyang suriin ang mga vital signs nito at hindi raw maayos ang waveforms niya. Sumang-ayon ang isang scientist at binanggit na alam naman nila ang kalagayan ni Hirami, pero hindi sila makakapagpatuloy ng pananaliksik kung wala silang test subject. Nakakapagtaka raw na binigyan pa si Hirami ng regular na account sa simula. Sinabi ni Hishigata na alam niyang may iba pa silang mga subject, pero may sumisira sa kanila kaya't tinanong niya kung kailangan na ba nilang kumuha muli ng karagdagang volunteer. Nagsimula silang maghanap sa internet ng mga modelong lubog sa utang at ito yung mga gagawin ng kahit ano kapalit ng pera. Ngunit iminungkahi ni Hishigata na sa pagkakataong ito ay humanap sila ng mga habitual shoplifters,
Napabuntong hininga ang scientist at iginiit na natakot na siya na hindi raw dapat pinakawalan ang mga dating modelo kahit pa medyo sira na ang mga ito. Lumingon si Hishigata kay Esther na tahimik lang sa kabila ng mga narinig, tinanong niya ito kung bakit ganoon siya kakalmado matapos marinig ang mga kasuklam-suklam na ginagawa nila sa mga modelong iyon. Sumagot si Esther na bilang isang necromancer ay sanay na siya sa ilang klase ng trahedya. Humanga si Hishigata sa tugon niya at naalala niya ang dati nilang usapan na kung saan ba talaga naninirahan ang Esper abilities sa katawan ng tao. Ibinahagi niya ang isang bagong tuklas at sa kalagitnaan ng kanilang eksperimento, napansin nilang mas mataas ang output ng kakayahan ng mga subject kumpara sa karaniwan. Akala nila noon ay dahil ito sa pagpatay ng signal mula sa isang partikular na organ pero nagkamali sila, natuklasan nilang habang mas malaki ang equipment na nagsisilbing katawan ng subject, mas lumalakas ang kakayahan nito. Ang pagpapalaki ng equipment ay parang pagpapalaki rin ng katawan ng subject na tila lumawak ang abot ng kanilang abilidad, ngunit sa parehong paraan at unti-unting nawawala ang pagkatao ng mga subject at ang dahilan ay hindi tiyak. Maaring dahil sa sobrang liit ng kaisipan para sa napakalaking katawan at unti-unti silang nadidilot at nawawala ang sariling self. Ayon kay Hishigata ay bilang siyentipiko ay kailangan niyang ipikit ang mga mata sa ideya ng isipan at kaluluwa. Ngunit si Esther ay may direktang ugnayan sa mga ito kaya't kailangan nila ang tulong niya. Kung mapipigilan lang daw ni Esther ang delusion of the mind, magagawa nilang mag-link ng panlabas na expansion equipment kahit gaano man ito kalaki. Sa teorya ay magiging walang limitasyon ang pag-unlad ng isang Esper at malapit na raw dumating ang panahon kung kailan sino man ay maaaring umabot sa level 6 ng madali. Pagkarinig nito ay agad tinanong ni Esther kung ginagamit din ba nila si Hirami para sa ganitong eksperimento. Walang pag-aalinlang ang sumagot si Hishigata na syempre hindi at pinapaniwala lang nila na ganon, ngunit sa katotohanan ay pinakain lang ni Hishigata si Hirami ng isang diversionary program para ilihis ang atensyon nito. Wala itong kaalam-alam kung gaano kalaki ang tensyon at hirap na nararanasan ni Hishigata sa tuwing itinatago niya ang totoo. Napabuntong hininga si Esther na bahagyang gumagaan ang kanyang pakiramdam habang sinasabi ni Hishigata na masyado raw nakatuon si Hirami sa ideya ng level 6, kahit na sa lalong madaling panahon ay maaaring marating na ito ng kahit sino. Kinahapunan sa School District 7 sa Cafe Mimosa ay makikitang masayang-masaya si Hirami habang nilalantakan ang isang higanteng dessert na halos mas malaki pa sa buong katawan niya. Tinanong siya ni Esther kung kakasya ba talaga lahat ng iyon sa tiyan niya, pero ang sagot lang ni Hirami ay sanay na raw siya maliban na lang kung gusto nilang pagsaluhan. Tinawag pa niya si Esther na parang pamilya na niya at dagdag pa niya si Esther ang kanilang secret weapon at ayon sa kanyang kapatid, may kakayahan daw ito na hindi pa nila kailanman nasasaksihan. Sinagot siya ni Esther na sana nga ay totoo iyon at matagal na raw niyang pinag-iisipan kung anong klaseng kapangyarihan ba talaga ang necromancy at ang estilo ng Rosenthal techniques, kahit pa nandito na siya ngayon ay wala pa rin siyang konkretong sagot. Sagot ni Harem na ang gusto lang naman talagang sabihin ni Esther ay gusto nitong maging kapakipakinabang sa iba. Nagulat si Esther sa tinuran ngunit binanggit ni Hirami na pareho lang sila. Gusto rin daw niyang makatulong sa kanyang kapatid kaya't ang layunin niya ay marating ang level 6. Pinapangakuan niya si Esther na kung kakailanganin siya nito ay gagawin niya ang kahit ano para rito. Sa huli kahit nag-alangan ay napilitang pumayag si Esther, kaso bigla na lang inubo si Hirami at matindi ito. Sa loob ng laboratorio ay mariing tinanggihan ni Hishigata ang kahilingan ni Hirami na sumali sa eksperimento gamit ang kasalukuyang kagamitan. Masyado raw itong delikado at iginiit ni Hirami na ngayong narito na si Esther, kaya na nilang malalampasan ang mga problema sa eksperimento. Pero tumutol si Hishigata na hindi raw siya makakaasa sa isang safety device na gaya ng necromancy ni Esther, lalo't hindi niya nauunawaan ang loika nito at maaari pa nitong ilagay sa panganib ang buhay ni Hirami. Kaya't ipinaliwanag ni Hirami na ibig sabihin kapag tapos na ang safety device, papayag na ba ito at nag-agree si Hishigata pero may kondisyon na kapag sapat na raw ang datos at kaya na nilang ulitin ang parehong resulta. Tinanong ni Hirami kung gaano katagal aabutin iyon at ang sagot niya ay 2 taon. Napaiyak si Hirami dahil alam niya kasing hindi na siya aabot ng ganoon katagal at agad siyang umalis ng laboratorio at nang susundan siya ni Esther, sinabi ni Hishigata na pabayaan na muna ito. Sa kanyang paglalakad ay nakarating si Hirami sa isang convenience store kung saan siya bumili ng isang device ng hindi nagpapakilala, galing mismo sa anti-skill kaso sa sandaling iyon,
muling umatake ang sakit at nagsimulang siyang umubo ng dugo. Alam niyang kaunti na lang ang natitirang oras niya kaya't nagtungo siya sa lugar kung saan niya napagpasyahang wakasan ang lahat sa pamamagitan ng pagkalunod, pero bago niya ito gawin ay pinili niyang mag-record ng sarili gamit ang binili na device. Sa kanyang video ay binati niya si Esther at si Hishigata at sinabi niyang sa oras na mapanood nila ito, patay na siya at malamang ay matagpuan ang kanyang katawan sa isang imbakan ng preservatives para hindi agad mabubulok. Humingi siya ng tawad dahil itinago niya ang kanyang medical report sa kanila at inamin na mahirap pigilan ang doktor na magsalita. Sinabi niya sa kanyang kapatid na ang pangarap niyang maabot ang level 6 ay nagsimula dahil naniwala siyang magkakaroon siya ng lakas para labanan kahit anong karamdaman, ngunit 2 taon ay masyadong matagal at alam niyang hindi niya na ito aabutin, kaya't ibinoto niya ang kanyang buhay sa isang huling hakbang. Pakiusap niya ay gawin nila siyang level 6 at patay na raw siya. Wala na ring saysay ang anumang usapan tungkol sa safety devices at kaya't kung may kahit 1% na posibilidad na gumana ito na sana raw ay ituloy nila, sana raw ay hindi masayang ang kanyang kamatayan. Nang mapanood ni Hishigata ang video at labis siyang nagulantang at namumugto ang mga mata niya sa luha habang paulit-ulit na tinatanong kung paano ito nangyari. Hindi niya matanggap na lagi raw siyang may access sa vital signs ni Harami at paano niya ito hindi napansin at sinimulan niyang sisihin ang sarili na isang pagkakamaling bunga ng kanyang pagkabulag at pagiging ignorant. Ngunit binanggit ni Esther kay Hishigata na hindi iyon ang mahalaga sa ngayon dahil ilang minuto pa lamang ang lumilipas mula nang mamatay si Harami, at sigurado siyang may magagawa pa sila at ipinaalala niyang may pangako siya kay Harami na tutulungan niya ito ano man ang mangyari. Kaya't nagdesisyon silang ipasok ang katawan nito sa loob ng coffin upang mapreserba ang kanyang utak. Pagkaklik ni Hishigata sa enter sa kanyang computer at biglang bumalik sa malay si Harami, una niyang tinanong kung matagumpay ba ang integration at lubos ang tuwa ni Esther at Hishigata na muling marinig ang boses niya. Ngunit agad ipinaalala ni Esther na hindi pa siya gumagamit ng necromancy at ibig sabihin ay nasa loob lang ng equipment si Harami. Hindi pa naibabalik ang kanyang kaluluwa sa katawan at ipinaliwanag niya na hindi kailanman dinisenyo ang coffin para hulihin at ibalik ang isang buhay na kaluluwa, kaya't kailangan pa rin ng necromancy. Pagkarinig nito ay agad na itinigil ni Hishigata ang buong ability development dahil ayaw niyang mawala ang isipan at kaluluwa ni Harami. Kapag nangyari iyon ay tuluyan na nila itong mawawala ngunit bigla na lang pumasok ang isa pang scientist kasama ang ilang sundalo. Tuwang-tuwa siya nang malaman niyang napagdesisyonan na ni Hishigata na gamitin si Harami sa eksperimento. Nag-init ang ulo ni Hishigata at mariin niyang sinabi na hindi niya ginagawa ito para sa eksperimento, ginagawa niya ito para iligtas ang kapatid niya at idiniin niyang hindi siya papayag na gawing laruan si Harami at sa halip, sinabi niyang aalis sila sa Academy City at magtungo sa labas ng lungsod upang iligtas ito. Subalit biglang napansin ni Esther na may kakaiba na hindi tumitibok ang puso ni Harami. Nagpanik si Hishigata ngunit bigla silang tinuluyan ng coffin Harami at sinuntok niya ang kapatid at ang isa pang scientist. Pinabagsak silang pareho. Sabi niya na wala nang ibang dapat isipin at ang tanging dapat gawin ng kanyang kapatid ay dalhin siya sa level 6. Nagsimulang umatake si Harami sa mga sundalo sa loob ng lab at pinapatay ang mga ito sa isang iglap. Tinangka siyang pigilan ni Esther kaso sinabi ni Harami na wala siyang dapat ipag-alala dahil para sa isang necromancer, mas maraming bangkay at mas maganda, kailangan daw niya ang mga ito upang makagawa ng pseudo-soul. Sabay pagbanta na kung hindi siya tutulong ay wala na siyang silbi, kaso dito ay biglang napagtanto ni Esther ang isang bagay na hindi pa niya kailanman sinabi kay Harami kung paano bumuo ng pseudo-soul, ibig sabihin ay nawala na ang kontrol niya sa mga pseudo-souls na ginawa niya. Dito inamin ni Harami ang katotohanan ang lumang Harami ay ninakaw ang isa sa kanyang pseudo-souls na si Tao at ginamit ito, ngunit ngayon si Tao na ang kumokontrol kay Harami at nakiusap pa siya na huwag itong ipaalam sa kanyang kapatid, na mas madali raw kasing manipulahin ito kung magpapanggap siyang siya pa rin si Harami. Naglabas siya ng posos at itinama kay Esther at sinabing isuot niya ito. Kailangan daw niya si Esther pero kung tatanggi siya bawat pagkatalo niya ay may kapalit na buhay at bilang patunay ay pinatay niya ang isang sundalong walang malay sa harapan ni Esther. Wala nang nagawa si Esther kundi pumayag na tumulong sa pananaliksik upang maabot ang level 6. Sa kasalukuyan sa kakaibang abandonadong lugar ay tuluyan nang nagtagumpay si Esther na likhain at e-enchant ang Emperor Sean's Blade. Aniya sa pamamagitan nito ay maligtas na niya si Harami mula sa kontrol ni Tao.
Samantala ay abalang-abala sina Hishigata at Hirami sa paghahanda upang kunin ang formula mula sa clone ni Masaka. Ayon kay Hirami na kapag nakuha nila ito ay makakamit niya ang isang antas na hindi pa kailanman narating ng sinuman, matutupad na raw ang pangarap nila. Ngunit naiinis si Hishigata dahil sinusundan pa rin sila ni Accelerator. Muling nagpaputok ng missiles ang Coffins upang patayin si Accelerator ngunit gaya ng dati, madaling naiwasan niya ito at sa halip ay binugbog niya si Handan na siya mismong may dala ng clone kaya't naputol ang download cable at nahinto ang proseso ng data transfer. Lubos itong ikinainis ni Hishigata at malapit na silang matapos kaso bigla itong nabigo, pinakalma siya ni Hirami at iginiit na pwede pa naman nilang gamitin ang hardwire transfer upang maipasa ang formula mula kay Hand. Ngunit nagreklamo si Hishigata na hindi ganoon kadaling hilahin si Hand kapag sinusundan sila ni Accelerator. Doon na pumasok si Hirami na may bagong ideya ay inutusan niya ang iba pang Coffins na barilin ang mga gusali sa paligid ng paaralan, gumuho ang mga gusali at ang mga piraso ng semento ay bumagsak at patungo sa mga estudyanteng nasa ibaba. Nang makita ito ni Accelerator ay wala siyang ibang pagpipilian kundi kumilos agad, pero napilitan si Accelerator na iwan si Handan upang mailigtas ang mga estudyante mula sa gumuhong gusali. Dahil dito ay nakatakas si Handan subalit hindi basta-basta susuko si Accelerator at gamit ang natitirang mga coffins, natuntun niya ang lokasyon ng base ni Hishigata. Sa loob ng base ay mabilis na kinumplito ni Hishigata ang natitirang bahagi ng formula download gamit ang data cables, ngunit sa oras na umabot ito sa 99%, biglang lumitaw si Accelerator, pinatigil ang proseso at nakita niya ang clone at agad niya itong niligtas gamit ang kanyang kakayahan. Nang magkamalay ito ay nagpasalamat siya kay Accelerator sa pagsasagip ng kanyang buhay at lumapit sina Hishigata at Hirami habang pumapalakpak, at binanggit ni Hishigata na labis siyang humahanga kay Accelerator, ngunit agad na kinilala ni Accelerator ang boses niya na iyon ang batang sinabi niyang babaliin niya ang lahat ng buto. Sinubukan ni Hishigata na paandarin ang usapan at ipinagmamalaki ang kanyang mga coffins, na aniya ay bunga ng kanyang henyo ngunit mariing sinabi ni Accelerator na mga basura lang ang mga iyon at walang panama sa lakas niya. Sumang-ayon si Hishigata at sabay sabi na totoo iyon noon pero hindi na ngayon, dahil hawak na raw niya ang memories of 10,031 deaths mula sa clone at kapag na-install niya ang formulas na ito sa kanyang mga coffins, walang kahit anong paraan para matalo sila ni Accelerator. Pagkasabi nito ay isa-isang nagsimulang bumangon ang lahat ng coffins na nauna nang napatumba ni Accelerator, bago tuluyang tumakas ay sinabi pa ni Hishigata na ang formula ay orihinal na para kay Hirami at kapag na-install ito sa kanya, siya ay magiging isang ganap na esper na isang level 6. Muling nag-activate ang mga coffins para atakehin si Accelerator at tinangkang tumulong ng clone, ngunit agad siyang pinigilan ni Accelerator at sinabihan siyang huwag makialam. Ipinapaalala ang kanyang naging bahagi sa eksperimento. Sinimulang harapin ni Accelerator ang mga coffins ngunit biglang nag-activate ang isa sa kanila ng isang bagong kakayahan na isang teleportation type ability, at biglang naglaho si Accelerator sa hangin na labis itong ikinagulat ng clone. Napunta si Accelerator sa ibang lokasyon at bumagsak mula sa langit. Napagtanto niyang nailipat siya gamit ang Kiyonkai at sa base ay ipinaliwanag ni Hishigata sa clone na ito ay bagong kakayahan ni Toddy dahil sa formula, nag-evolve ito. Ngayon ay kaya nang mag-link sina Toddy at Kiyonkai sa pamamagitan ng kanilang visual feed, ibig sabihin na anumang nakikita ng camera ni Kiyonkai ay agad na naipadala kay Toddy, na siyang nagpapahintulot ng instant projection at paglipat sa parehong lokasyon. Hindi lang iyon dahil sa shared vision kaya ring mag-teleport ni Kiyonkai patungo sa lokasyon ni Toddy at sa sandaling iyon, biglang nawala si Kiyonkai sa lab at lumitaw kung saan naroon si Accelerator, idinagdag pa ni Hishigata na ipinagsama niya ang ability boosting coffin. Ang second talisman na ninakaw niya mula kay Esther at ang formula na nakuha niya mula sa clone, sa pagsasanib ng tatlong ito ang mga coffins ay naging halos hindi na matalo at hindi na raw magtatagal, mamamatay na si Accelerator. Nang marinig ito ay nagpanik ang clone at agad tumakbo upang tulungan si Accelerator, samantala ay sinimulan na ni Hishigata ang proseso ng pag-install ng formula kay Hirami, habang unti-unting nagsasara ang installation chamber ay napangiti si Hirami at nagpasalamat sa kanyang kapatid ngunit may masama ng ngiti sa labi. Iniisip na wala itong ideya sa kung anong klaseng nilalang ang kanyang nililika, samantala ay sinimulang atakehin ni Kiyonkai si Accelerator,
habang si Toddy ay inoobserbahan ang bawat galaw niya at ipinapadala ang datos pabalik kay Kyung-kai. Sa pamamagitan ng kombinasyong ito ay napilitan si Accelerator na umatras at itinuturing siyang parang laruan, na tila pinapalo lang tulad ng isang insekto hanggang sa bumagsak siya sa lupa. Nakikita ng clone ang lahat ng ito na walang magawa kundi panoorin at manalangin na sana'y makaligtas siya. Dumating sina Esther at Hou sa eksena at laking ginhawa niya nang makitang ligtas ang clone, ngunit agad ding nabalot ng pag-aalala nang makita kung paanong halos wala nang magawa ang kanyang master. Agad siyang nagtanong kung nasaan si Hishigata dahil kailangan niyang hanapin ito upang matulungan si Accelerator. Samantala ay nasa 20% na lamang ang natitira bago tuluyang makumpleto ang pag-install ng formula kay Hirami, kaso agad na nakatanggap ng abiso si Hishigata mula sa security camera na may isang taong sumasalakay sa loob ng lab. Nang suriin niya ito ay napag-alaman niyang sina Hou at Esther ang pumasok at dahil dito ay agad niyang ipinadala si Handan upang harapin sila. Habang umaatake si Handan at hinarap siya ni Hou at sinabing si Esther na ang tumuloy sa loob habang inaatake niya ito para ibaling ang atensyon nito sa kanya. Samantala si Accelerator ay hirap pa ring labanan si Kyung-kai at tuwing sinusubukan niyang gamitin ang kanyang kakayahan, agad itong nagte-teleport palayo at hindi tinatamaan at doon ay nagpasalamat siya sa Toddy, na siyang nagmamasid sa laban at agad na nagbabahagi ng datos kay Kyung-kai. Dahil dito ay labis na nainis si Accelerator at nagpasya siyang gumamit ng bahagya sa tunay niyang lakas, habang tumatawa ng baliw ay lumikha siya ng higanteng buhawi gamit ang kanyang kapangyarihan, sinimulan din niyang kontrolin ang friction sa mga alikabok sa paligid na naging sanhi ng pagliyab ng buhawi sa napakataas na temperatura. Nahigop sa loob ng nagliliyab na buhawi si Toddy at natunaw ang kamera nito na dahilan upang mawala ang kakayahan nitong magmasid at magbahagi ng data. Dahil dito ay agad na natalo ni Accelerator si Toddy, sunod niyang tinarget si Kyung-kai na gamit ang mga bakal mula sa construction site. Ipinatama niya ito sa mga joints ng kalaban na dahilan upang ma-stock ito at mawalan ng kakayahang mag-teleport, dahil wala na itong natatanggap na data mula kay Toddy. Sa puntong iyon ay madaling natalo ni Accelerator si Kyung-kai. Lalong humanga si Hishigata kay Accelerator at sinabing kahit ang enhanced coffin ay natalo niya, ngunit aniya ay wala na ring saysay ang lahat ng iyon dahil nakuha na nila ang oras na kailangan upang maisakatuparan ang pagbabagong katawan ni Hirami tungo sa level 6. Nang marinig ito ay agad na tumakbo si Accelerator papunta sa lab, samantala ay nagtagumpay si Hou sa pagpigil kay Handan kaso tumatawa lang si Hishigata at sinabing, wala nang saysay ang lahat at 10 segundo na lang, at kumpleto na ang installation. Ngunit hindi alam ni Hishigata na si Esther ay nakatago sa likod niya at sa loob ng lab ay handa na siya gamit ang Emperor Sean's Blade. Aniya kapag nasaksak niya si Tao ang pseudo soul na sumasapian sa katawan ni Hirami, maaari na niya itong maihiwalay mula rito. Nang umabot sa 99% ang installation ay biglang sumugod si Esther upang saksakin si Hirami, ngunit nakita ito ni Hishigata at sa halip na si Hirami at siya ang nasaksak at sa gitna ng pagdurugo, natawa siya at tinawag si Esther na isang mamamatay tao. Ayon sa kanya ay huli na ang lahat dahil si Hirami ay isa ng level 6 at bumagsak siya sa sahig, binuksan niya ang kanyang mga mata at ngumiti kay Esther at masayang binati ito bilang kaibigan, na parang dati pa rin ang lahat. Pero hindi makapaniwala si Esther binanggit niyang hindi iyon si Hirami, kundi si Tao at dahil matagal nang patay si Hirami at hindi niya pinansin ang sinabi ni Esther kaso biglang napansin niyang may hawak itong duguan na blade, nang lingunin niya ang paligid ay nakita niyang duguan ang kanyang kapatid. Sa nakita niyang kalagayan ni Hishigata na tuluyang nawala si Hirami sa katinoan, sinigawan niya si Esther at tinanong kung bakit niya sinaksak ang kapatid niya at sa sandaling iyon, nagsimulang kumabit ang mga wire cables sa kanyang katawan na nagliwanag ang kanyang katawan at bigla niyang inactivate ang kanyang level 6 ability. Ang lahat ng mga wire ay naging bahagi ng kanyang katawan at nagsimula siyang palawakin ito sa buong lungsod. Sa parehong oras ay nakasaksi ang mga miyembro ng anti-skill na noon ay nakikipaglaban pa sa natitirang puwersa ng DA ng kakaibang expansion ng katawan ni Hirami. Tinanong nila kung anong klaseng halimaw ang lumalabas sa lab. Habang nagkakagulo ay pilit na inililigtas ni Hou si Esther na hawak-hawak pa rin si Hishigata, ngunit ang clone ay inatake ng lumalawak na bahagi ng katawan ni Hirami, at kahit paggamitin niya ang kanyang kapangyarihan ay wala siyang nagawa. Sa sandaling malapit na siyang mamatay sa kamay ni Hirami ay dumating si Accelerator sa tamang oras at iniligtas siya,
sina Esther, Hoho at ang sugatang si Hishigata ay nagtungo sa isang lihim na silid sa loob ng lab, at agad nilang ikinandado ito upang hindi sila mahanap ni Hirami. Habang si Esther ay pilit pinipigil ang pagdurugo ni Hishigata ay mahina nitong sinabi na nagpapasalamat siya dahil sa kanya, natupad na rin ang kanyang pangarap at aniya si Hirami ngayon ay may perpektong katawan at perpektong kapangyarihan. Ngunit mariing iginiit ni Esther na mali siya at ibinunyag niyang ang taong iyon ngayon ay hindi na si Hirami, kaso sinabi ni Esther kay Hishigata na hindi na siya ang nasa katawan at si Tao na ang may kontrol. Ipinaliwanag niyang ang necromancy ay hindi kailanman makakapagbalik ng isang taong patay, Diyos lamang ang may kapangyarihan para roon. Tumutol si Hishigata na mariing tinanggihang nagkamali siya at aniya kung totoo ang sinasabi ni Esther bakit hindi nila tanungin si Hirami mismo. Sa sandaling iyon ay lumitaw ito mula sa loob ng mga pader at tinanong siya ni Hishigata na ipaliwanag sa hangal na si Esther na siya mismo si Hirami. Tiningnan niya si Esther at nagtanong kung ano ang sinasabi nito at bakit ito kumikilos ng kakaiba. Aniya ay sinaksak pa nito ang sariling kapatid ngunit bigla na lamang nagsimulang umubo ng dugo si Hishigata. Nag-alala si Hirami at sinabi nilang dapat agad siyang dalhin sa ospital. Ngunit sagot ni Hishigata na huwag siyang alalahanin at malamang ay mamamatay na siya, pero ayos lang iyon dahil ang pinakamahalaga ay narating na ni Hirami ang level 6 at para sa kanya ay naging sulit ang lahat. Sa pagkakarinig nito ay nagsimulang umiyak siya subalit bigla siyang nawalan ng malay, sa sandaling iyon si Tao ang tuluyang nagpakita at siya ang pumalit sa kontrol ng katawan ni Hirami. Sinabi niyang dahil malapit nang mamatay si Hishigata, buburahin na niya ang lahat ng alaala ni Hishigata sa isipan nito. Ngayon si Tao na ang ganap na may kontrol sa katawan nito, tinawanan ni Tao si Esther at binanggit na sa loob ng 23 henerasyon sa mahigit 400 taon, pinino ng Rosenthal family ang necromancy at ngayon ito ay halos ganap ng makamit. Habang sinasabi niya ito ay inunat niya ang lahat ng bahagi ng kanyang katawan sa buong lungsod, habang si Hishigata ay tuluyang binabalot ng pagtanggi at pilit niyang kinausap si Hirami, sinabing tigilan na nito ang pagbiro kaso hindi siya pinansin. Humarap si Esther kay Tao at tinanong ito kung bakit ito lumihis sa tamang daan at kung bakit hindi ito sumusunod sa kanyang mga utos. Sagot ni Tao na ayon sa kanyang programming ay normal lang ang lahat ng ito at dagdag pa niya, ang kabuuang hangarin ng Rosenthal family ang dapat laging unahin higit sa anumang individual na utos. Nagkomento si Hoho na ang isang pseudo-soul ay wala namang karapatang sumusuway sa utos ng kanyang master, ngunit sinagot siya ni Tao na ang mga mabababa na pseudo tulad niya ay maaaring walang kakayahan, pero siya at si Tao ay may ganap na autoridad dahil sa absolute order na inuuna ang katuparan ng pangarap ng pamilya Rosenthal. Ipinagpatuloy ni Tao ang kanyang paliwanag at aniya ay 9 bilyong segundo na ang nakalilipas mula nang una siyang ma-activate at sa panahong iyon, may isang nilalang na konektado sa pseudo-soul na bumubuo sa kanya, ang nilalang na iyon ay nagpahayag sa sarili bilang isang Diablo. Pagkasabi nito ay naglabas si Tao ng matinis at makapangyarihang tunog dahilan upang mapangiwi at takpan ng lahat ang kanilang mga tainga. Sinabi ng Diablo kay Tao na kailangan nitong tuparin ang pangarap ng Rosenthal family at ang lumikha ng perpektong golem. Biglang naalala ni Esther ang alamat na sa nakaraan ang Rosenthal family ay gumawa ng lahat ng paraan upang makalikha ng isang golem. Hanggang isang araw ang kanilang tagapagtatag na si Obed ay nakaimbento ng necromancy ang paggawa ng golem gamit ang bangkay, ngunit hindi ito tinanggap ng leader ng kanilang lupain at itinaboy si Obed bilang erehe. Pagdating sa ika-4 na henerasyon na nakilala ng tagapagmana na si Isaac ang Daoist Jangi spell sa kanyang paglalakbay sa silangan, isinama niya ito sa kanilang practice kaya't nabuo ang tinatawag na Rosenthal style. Ang ika-5 tagapagmana naman si Nathan ay nagpaunlad ng kalidad ng pseudo-souls at nilikha ang mga talismans ni Tao, Todi, Kiyongkai at Handan ang 4 na masasamang espiritu ng mga bilang, ngunit kahit sa lahat ng ito ay hindi pa rin nila nakakamit ang kanilang layunin. Ang tunay na hinahangad ng pamilya Rosenthal at ang lumikha ng isang golem na may perpektong kaluluwa at perpektong katawan na isang nilalang na kapantay ng isang Diyos. Bumalik sa kasalukuyan sinabi ni Tao na ayon sa Diablo na sa pamamagitan ng pag-ulit ng kamatayan ng 10,000 beses, unti-unting nag-e-evolve ang kaluluwa ng tao at naaabot ang Keter, ang pinakamataas na antas sa Sephirothic Tree. Kahit ang mga pseudo-souls daw ay maaaring umabot sa Keter kung makakalikom ng ebidensya ng 10,000 kamatayan, nagulat si Esther dahil malinaw na tinatangkang pakialaman ang reinkarnasyon.
ngunit hindi siya pinansin ni Tao at aniya katatapos lang e-convert ang memories ng 10,031 kamatayan bilang formula at isinama ito sa Sephirothic tree ng kanyang pseudo-soul. Dahil dito ay dapat daw silang magsaya na umawit ng papuri at magsayaw dahil ang daang taong pangarap ng Rosenthal family ay matutupad na, ngunit mariing sinabi ni Esther na hindi nila dapat pakialaman ang kamatayan. Hindi nila kailangan ang Diablo o nilikhang Diyos at idinagdag pa niya na taglay niya pa rin ang Adeni rights at sa ngalan ng puno ng pamilya Rosenthal, inuutos niya dito na itigil ang pagsunod sa nilalang na tinatawag nitong Diablo. Tinanggap ni Tao ang utos ni Esther at agad nitong pinahinto ang paglago ng mga bahagi ng kanyang katawan, ngunit biglang muling nag-activate ang mga ito ay tumawa si Tao at sinabing nagbiro lang siya at wala raw kahit kunting pagkakataon na susunod siya sa utos ni Esther. Muling nagbago ang anyo ng kanyang katawan at nag-transform ito sa iba't ibang anyo ni Herami, kaso may mga braso at binti ng ahas at sabay sugod sa kanila pero hindi magawang saksakin ni Esther ang mga ito gamit ang kanyang dagger dahil may bahagi pa rin sa kanya na nagmamalasakit kay Herami. Tinuwanan siya ni Tao at tinawag siyang pathetic at doon na niya isiniwalat ang totoo na ang kasalukuyang Tao ay hindi na si Tao kundi siya na mismo si Isaac Rosenthal, ang ikaapat na pinuno ng pamilya at ipinaliwanag niya na bago siya mamatay dahil sa sakit, pinagsama niya ang kanyang kaluluwa sa artificial soul ni Tao. Ginamit niya ang kanyang anak na si Nathan upang maisalin ang sarili sa loob ni Tao, bago tuluyang mawala ang kanyang espiritu at siya rin pala ang Diablo na nangakit kay Tao, sinimulan niyang atakehin sina Esther at Howo, habang ipinaliwanag niyang habang nagkukubli siya sa loob ni Tao. Natuklasan niya ang lahat ang katawan ni Herami na ang pananaliksik ni Ishigata sa mga coffin, at ang mga clone na may mga alaala ng 10,000 kamatayan at natuwa raw siya sa nakita dahil alam niyang sa wakas, makakalikha na siya ng perpektong sisidlan para sa perpektong kaluluwa. Sa puntong iyon ay napagtanto na ni Esther na lahat ng nangyari ay bahagi ng plano ni Isaac mula sa simula. Nag-agree si Isaac at sabay sabing dapat daw siyang matuwa dahil akala niya'y ginagamit lang siya ng magkapatid, pero sa totoo lang ay sila ang ginagamit ng pamilyang Rosenthal. Nagmamakaawa si Esther na umiiyak na itigil na ni Isaac ang paggamit sa necromancy para sa ganitong kabaliwan, lalo itong ikinagalit ni Isaac at sino siya para tawaging kalokohan ang banal niyang gawain. Dagdag pa niya ang isang necromancer ay dapat sanay sa kamatayan at niyayakap ito, ginugulo ito at pinapasok at tinawanan niya si Esther, sinabing kung hindi ito pumunta roon bilang necromancer na hindi sana nagpakamatay si Herami. Isa raw siyang salot na sanhi ng kamatayan sa kahit saang lugar siya mapunta at ipinanganak siya sa pamilyang Rosenthal, kaya tungkulin daw niya ang magdala ng kamatayan at sa sinabi niyang iyon, tuluyan ng gumuho ang paniniwala ni Esther. Napaluhod siya durog ang damdamin at inamin sa sarili na simula pa lang ay mali na siya, sinabi ni Isaac na siya ang tutupad sa tunay na hangarin ng Rosenthal family, siya ang kabiguan ng pamilya at hanggang panonood na lang sila. Pagkatapos nito ay ginamit niya ang kanyang kapangyarihan upang lumikha ng isang kakaibang istruktura sa langit na isang itim at puting maladyos na konstruksyon at sinimulang paslangin si Esther, ngunit sa huling sandali ay naligtas sila ni Howo pati na si Hishigata. Samantala ay nakatanggap ng utos ang anti-skill na manatili lang sa perimeter, bawal silang pumasok sa pasilidad ngunit sinabi ng kapitan sa kanyang mga tauhan na kung nasa panganib ang mga bata at makakalabag sila sa utos, lahat sila'y nagtataka kung ano na naman itong kaguluhan. Sa wakas ay nakabalik na si Accelerator at muling nagkita sila ni na Esther at ng iba, ngunit naiinis siya dahil ang taong gusto niyang durugan na si Hishigata ay halos hindi na makagalaw at habang si Esther ay muli na namang sinisisi ang sarili, tinutukoy ang lahat bilang kasalanan niya at ng kanyang pamilya. Ngunit si Accelerator ay walang pakialam sa drama at sinabi niya kay Esther na kung gusto niyang umupo na lang dyan at malunod sa lungkot, bahala na siya at lalabas siya at papatayin niya ang walang kwentang halimaw na yan. Habang papalapit siya sa mga bumubuo sa katawan ni Isaac ay lumitaw ito at nagsalita, ayon sa kanya ito raw ang anyo ng Diyos na pilit nilikha ng Rosenthal family na mga taong lumalapastangan sa buhay at nilalaro ang kamatayan, isang nilalang na may perpektong kaluluwa at perpektong katawan. Hindi lang daw Rosenthal family ang naglalayon nito at sa syudad na ito at aniya ay napakaraming pananaliksik ang isinasagawa para lamang marating ang level 6, ang anyong katumbas ng isang Diyos na sinabi lang ni Accelerator kay Isaac na tumigil na sa kakayabang na walang kwenta. Totoo raw na maraming gago sa lungsod na ito na baliw sa kaka-eksperimento para maabot ang level 6 pero para sa kanya,
Puro kalokohan lang ang lahat ng iyon ngunit hindi sumang-ayon si Isaac, aniya ay napakalaki ng naitulong ng lahat ng mga eksperimento sa kanya. Pagkatapos niyang libutin ang buong mundo at tanging sa syudad na ito niya nahanap ang isang bagay na wala sa kanya, ang mga alaala ng 10,000 kamatayan at ito raw ang kulang sa kanya para tuluyan siyang maging Diyos at dahil sa syudad na ito ay nakamit na niya ito. Sa narinig ay lalo pang nag-init ang ulo ni Accelerator, pero patuloy si Isaac at sinabing alam niyang si Accelerator ang lumikha ng mga alaala ng kamatayan na iyon, humanga pa raw siya sa kanya dahil kahit siya ay hindi kayang pumatay ng ganoon karami. Lalong napuno si Accelerator at ininsulto niya ito dahil sa kanyang galit, gamitin ang mga alaala nila ng ganyan at hindi ang mga alaala nila ay sa kanila na hindi sa halimaw na katulad mo. Kasunod nito ay sinimulan niyang atakehin si Isaac gamit ang kanyang kapangyarihan at nawasak ang lahat ng bahagi ng katawan ni Isaac pero wala ring epekto. Paulit-ulit lang itong nagre-regenerate at sa huli ay nagsawa si Isaac sa laban at sinabi niyang kailangan na niyang umalis na may kaunting panahon na lang at tuluyan na siyang magiging Diyos. Bago siya mawala ay binalaan pa niya sila na umalis na habang may oras pa. Nang tuluyan siyang maglaho at nanatili si Esther sa isang sulok at tahimik at malungkot sa isipan na kung ano ba talaga ang ginagawa niya at wala siyang naprotektahan, nawalan pa siya ng kaibigan at lahat ng ito ay kasalanan niya at ng pamilya nito. Ngunit tinawag siya ni Accelerator at sinabi niyang wala siyang pakialam sa kung ano ang ginawa ng pamilya nito. Ang mahalaga ngayon ay anong gusto ni Esther dahil buhay niya ito at siya ang dapat magpasya pero kung gusto mong maging bayani at dagdag niya, ay huwag mong kalimutan kung ano ang kailangang iligtas. Ang bayani ay hindi nagdadalawang isip at humahakbang tumatakbo na hinahabol kung ano ang nais niyang iligtas, tinanong niya si Esther kung ano ang gusto nitong iligtas gamit ang mga kamay nito. Naguluhan si Esther sa una pero biglang naalala niya ang pangako niya kay Herami at doon niya natagpuan ang sagot. Alam na niya ngayon kung ano ang nais niyang protektahan at agad siyang humingi ng tulong kina Accelerator at Howo, upang talunin ang Diablo na nanggugulo sa buhay at kamatayan. Iniwan nila si Hishigata at sinabi rito na manatili siya roon at pagbayaran ang kanyang mga kasalanan, ngunit pagdating nila sa lab upang hanapin ang pangunahing katawan ni Isaac ay nagulat silang nauna na roon si Hishigata. Tinanong siya ni Accelerator kung paanong nauna pa siya sa kanila. Sinabi nitong kilala niya ang buong eskwelahan na marami siyang exclusive supply routes, kilala niya ang bawat daanan at dagdag pa niya ay hindi pa siya pwedeng mamatay, hindi siya papayag na makaligtas ang halimaw na gumawa ng ganoon sa kanyang kapatid. Tinanong ng clone kung kaya ba talaga nilang talunin ang halimaw na iyon, sagot ni Esther na kaya nila dahil nasa kanya ang Emperor Sean's Blade na isang dagger na may magic na kayang magulo ang pseudo soul ni Tao, para itong lason na partikular na nilikha laban kay Tao. Pero hindi ito magiging madali at malaki raw ang katawan ng kalaban, at mahirap hanapin kung saan eksakto nakalagay ang pseudo soul charm at sabi ni Accelerator na putok na lang niya ang lahat, ngunit iginiit ni Esther na wala rin iyong silbi dahil habang buo pa ang charm, magre-regenerate lang si Isaac ng paulit-ulit. Narinig ito ni Hishigata at binanggit niyang kung ganoon ay ipapakita niya sa kanila kung saan naroon ang halimaw, binuksan niya ang isang secret elevator at inaya silang sumakay. Habang umaakyat ay ipinaliwanag niyang malapit na siyang mamatay pero bago siya tuluyang mawala, kailangang makuha niyang muli ang kanyang kapatid anuman ang mangyari at sa dulo ay binigyan sila ng babala at kailangan nilang magmadali at sirain ang charm, bago tuluyang maging Diyos si Isaac. Dahil ayon sa pananaliksik ni Hishigata hindi na raw magtatagal at lubos nang mabubuo ang katawan ni Isaac sa kanyang perpektong anyo, pagkakabukas ng elevator ay agad na dumiretso sila papunta sa lokasyon ni Isaac. Ramdam ni Accelerator na pinagmamasdan sila ni Isaac ngunit agad itong nagtago ng presensya kaya't hindi ito napansin ng iba, tahimik na pinagmamasdan ni Isaac ang kanilang paglapit humahanga sa tibay ni Accelerator, ngunit iritang-irita sa kasalukuyang pinuno ng pamilya Rosenthal na tinawag pa niyang walang kwentang supling. Nagtataka siya bakit ang tagal ng proseso at akala niya na kapag lumaki ang katawan magiging sapat na ito upang paglagyan ng perpektong kakayahan, napagtanto niyang may kulang pa at may kailangan pa siyang isama upang makumpleto ang kanyang perpektong katawan. Bigla siyang nagwala at inatake niya ang mga natitirang sundalo ng DA at anti-skill na nilamon ang mga ito at sinama sa kanyang katawan, habang patuloy siyang pumapatay at sumisipsip ng buhay ng iba, ramdam niyang papalapit na siya sa pagiging Diyos. Sa headquarters ng anti-skill at gamit ang isang drone ay mino-monitor nila ang sitwasyon at labis silang nagulat sa nakitang mga gumagalaw na bahagi ng katawan ni Isaac,
Nagtaka sila kung ano ba talaga ang dahilan sa likod ng lahat ng ito. Biglang may natanggap silang ulat na inaatake na raw ang kanilang unit. Agad na tumakbo ang kapitan papunta roon at sinubukan pa siyang pigilan ng chief captain, pero hindi ito nakinig kaya't napilitan na lang itong sumunod. Samantala ay nakasalubong ni na Accelerator ang isang grupo ng mga zombie ang mga patay na sundalo na muling binuhay upang patayin sila. Sina Esther at ang clone ay nag-aatubili dahil baka raw may natitirang pagiging tao pa ang mga ito, kaso mariing sinabi ni Accelerator na patay na sila. Huwag silang mag-atubiling pumatay kung hindi nila gusto matulad sa kanila, kasabay nito ay nagsimula siyang patayin ang mga ito kaliwat kanan at habang nagtatawanan si Isaac sa di kalayuan, sigaw ng sigaw na malapit na raw siyang maging Diyos. Sa wakas ay narating na nila ang lokasyon ng main body ni Isaac ngunit biglang lumitaw ang isang matinding aura mula rito, napakalakas na pati si Accelerator ay napaatras at naglaho ang mga istrukturang bumabalot sa katawan ni Isaac. Sabay sinipsip lahat ng iyon pabalik sa kanyang katawan. Ayon sa kanya kumpleto na ang kanyang ebolusyon na hawak na niya ang perpektong kaluluwa at perpektong katawan, siya na raw ngayon ay may kapangyarihang katumbas ng isang Diyos at bigla siyang napuno ng bagong lakas, muling pumatay ng mga sundalo ng DA at napagtanto niya na habang pumapatay siya lalo siyang lumalakas. Tumawa siya ng baliw na sigaw na malalagpasan niya pati ang Diyos. Ngunit bigla siyang nawalan ng kontrol sa kanyang katawan at ang mga isipan ng mga sundalong kinain niya ay nagsimulang magsanib at lumunin ang kanyang kamalayan. Isa-isang tinig ang sumisigaw sa kanyang isipan na katarungan na paulit-ulit, tuluyan siyang nawalan ng malay habang ang corrupted consciousness ang sumasakop sa kanyang katawan. Dahil dito ay biglang humihina ang aura na pumipigil kina Accelerator, nakakita ng pagkakataon si Accelerator at ginamit agad ang kanyang kapangyarihan, dahil walang hangin sa paligid at kontrolado niya ang mismong pag-ikot ng mundo at ang orbital force ng Earth sa paligid ng araw at lahat ng iba pang puwersa. Ginamit niya ang mga ito para lumipad silang lahat sa himpapawid, patungo sa kanilang destinasyon at habang nasa ere ay bumalik na sa sarili si Isaac at sa kanilang paglapag, nagpasalamat si Esther kay Accelerator sa pagdadala sa kanila roon at sinabi niyang siya na ang bahala. Tumakbo siya papalapit kay Isaac na sabay hataw ng kanyang dagger at si Ho-Wo naman ay tumulong gamit ang kanyang charm upang mas mapabilis ang galaw ni Esther. Sa huling lundag ay sinubukan na ihataw ni Esther ang sandata kay Isaac ngunit agad itong nagkunwaring si Herami na umiiyak at nagsusumamo at binanggit na ayaw pa nitong mamatay. Nag-alinlangan si Esther at hindi niya magawang ituloy ang saksak kaya't napigilan ni Isaac ang kanyang pag-atake. Gamit ang kanyang shield at tumawa ito ng malakas at tinawag siyang hangal at walang utak. Mula sa gilid ay sumasabat si Accelerator at binanggit na alam mo tama siya na sabay sabing isa itong tanga, ngunit hinawakan siya ni Accelerator sa kwelyo at mariing sinabi na kung gusto mong maging bayani, tigilan mo na ang pagiging tanga at gawin mo kung ano ang tama. Dahil dito ay muling nagliyab ang determinasyon ni Esther at sa wakas ay ipinangako niya sa sarili na papatayin niya si Isaac anuman ang mangyari. Muling sumugod si Esther upang saksakin si Isaac gamit ang dagger at sinubukan nitong lumaban. Kaso bigla siyang nawalan ng malay na muling sumanib sa kanya ang katarungan at sinubukan na wasakin ang buong lungsod gamit ang napakalaking enerhiya, ngunit bago pa ito matuloy ay nagsimulang magbitak ang buong katawan ni Isaac habang bumalik ang kanyang malay at nagsimulang sumigaw sa sakit. Sa kanyang paglingon ay nakita niya sina Hishigata at ang clone at tumawa si Isaac at sinabing, kahit pa raw naabot na niya ang kapangyarihang kasing lakas ng Diyos, nananatili pa rin siyang nakakonekta sa katawan ni Herami sa loob ng coffin. Ginamit daw ni Hishigata ang clones network upang i-access ang coffin at patayin ang koneksyon nito, hindi man nila siya kayang patayin pero nabigyan sila ng oras at sa sandaling iyon, sumugod muli si Esther para saksakin si Isaac kaso ginamit nito ang mga bahagi ng kanyang katawan upang harangin ang kutsilyo. Mabilis namang dumating ang clone at si Ho-Wo upang tumulong sa kanya at pilit na pinipigilan ni Isaac ang pagpasok ng dagger sa kanyang katawan, nagmamakaawa siya na sinasabing marami pa raw siyang kailangang gawin kaso binaliwala siya ng tatlo. Gamit ang iba pa niyang mga kamay ay sinubukan niyang mag-ipon ng mana para umatake, pero dumating si Accelerator at pinigilan siyang makaputok at sa huli ay tumatagos din ang dagger sa kanyang katawan at habang unti-unti siyang nawawala, tinanong niya si Accelerator sino ba siya at bakit palagi itong nakialam. Sinagot siya ni Accelerator na isa siyang kontrabida at anak ng demonyong kontrabida na katulad niya at doon ay tuluyan ng naglaho si Isaac.
Sa huling sandali ay muling bumalik si Hirami na tunay na siya na at tinawag niya si Esther, nagpasalamat sa pagtupad nito sa pangako at habang niyayakap din siya ng kanyang kapatid na si Hishigata sa isang huling pamamaalam. Pagkatapos noon si Hirami ay tuluyan ng naglaho at napatili si Esther sa sakit ng pagkawala, sumunod si Hishigata at huminga siya ng huli at namatay na may ngiti sa kanyang mukha, iginigihit na nakakalungkot lang na hindi siya naging bayani. Biglang bumalik ang kulay sa lungsod ngunit nagsimulang lumiwanag ang mga natitirang bahagi ng katawan ni Isaac. Binanggit ng clone na nararamdaman niya ang napakalawak na enerhiya na naipon sa loob ng katawan nito, hindi lang ito bumabago ng space na aapektuhan na rin ang kanyang network. Ibig sabihin ay kapag tuluyan ng sumabog ang enerhiyang ito na magdudulot ito ng pagsabog na sisire sa lahat sa loob ng kalahating kilometrong radius, higit pa rito ang shockwave ay pwedeng sumire sa buong Academy City. Nagsimulang manginig ang hangin na nagsisimula na ang pagsabog. Agad na tumakbo si Accelerator patungo sa sentro ng enerhiya upang subukang ikalat ito gamit ang kanyang kakayahan, pero laking gulat niya na hindi niya ito kayang kontrolin gamit ang vector manipulation, dahil may mga puwersang wala raw direksyon. Nainis siya pero alam niya na wala siyang ibang opsyon at dapat niya itong pigilan o kung hindi ay baka madamay si Last Order. Gamit ang lahat ng natitirang lakas niya sinimulan niya ang kalkulasyon para maibaluktot ang puwersa. Mula sa kanyang likod ay lumitaw ang itim na buhawi at nagtagumpay siya sa pagbabago ng direksyon ng enerhiya, pinatalsik ito paitaas sa langit at sa ganitong paraan ay naligtas niya ang buong lungsod. Matapos ang lahat, si Accelerator ay nawalan ng malay at natagpuan na lamang na nakahiga sa lab ni Esther, umiiyak si Esther na pilit siyang ginigising habang tinatawag siyang Master. Bigla siyang nagsalita ng kung ano-anong hindi maintindihan at sa gulat ng lahat buhay pa siya, napuno ng tuwa ang lahat sa kanilang paligid at makalipas ang ilang araw ay nasa ospital na muli si Accelerator at tulad ng nakasanayan na sumisigaw si Last Order, galit na naman dahil nilaktawan nito ang check-up niya. Ngunit sagot lang ni Accelerator ay bilhan niya muna siya ng kape, habang masayang lumabas ng silid si Last Order at pumasok naman ang kapitan ng anti-skill sa kwarto ni Accelerator. Nagbiro pa ito kung ang batang iyon ba ay kasintahan niya o kung anuman, pero agad din niyang sinabing hindi na niya pakikialaman ang ganoong personal na bagay. Sa halip ay nagpasalamat siya kay Accelerator sa lahat ng ginawa nito upang iligtas ang lungsod at Anya, kahit ang anti-skill ay may kasalanan sa halos ikinasirang insidenteng ito, kaya't talagang malaki ang utang na loob nila kay Accelerator. Ngunit sinimulan niyang tanungin kung ano ba talaga ang nangyari dahil wala silang alam sa buong pangyayari, ang tanging impormasyon nila ay sumable ang eksperimento ni Hishigata at muntik nang sumabog ang lungsod. Ngunit gaya ng inaasahan ay simpleng sinabi ni Accelerator na wala siyang alam, samantala sa ibang lugar ay humihingi ng tawad si Esther kay Howo at kailangan na raw niya itong pahingahin at ibalik ang katawan sa tunay na may-ari. Kaso ngumiti lang si Howo at sinabing hindi na kailangan ang paumanhin dahil isa lang siyang pseudo-soul na sumusunod sa utos ni Esther, alam na raw niya simula't simula na ang mangyayari. Nagsimulang umiyak si Esther at nagpasalamat sa kanya at nangakong kahit mawala man lahat ng alaala ni Howo, hinding-hindi niya ito malilimutan at sa huling sandali ay tuluyan ng naglaho si Howo. Makalipas ito ay dumalaw si Esther sa kanyang guro kay Accelerator. Nagpasalamat siya sa lahat ng itinuro at ginawa nito at sabay sabing mula ngayon ay tatahakin na niya ang sariling landas na isang landas na patungo sa liwanag, dala ang tungkulin bilang bagong pinuno ng pamilya Rosenthal at bilang alagad ng kanyang master.